Si Shirota ay isang tauna na nakakakita lamang ng walang plot na mga babae sa kanyang wet dreams hanggang sa hindi sinasadyang makita niya ang pinakamainit na body ng paaralan na nagpapalit ng kanyang mga damit na naging immune sa kanyang kakayahang mag-rewind ng oras. Ngayon ay mapipilitin siyang maging personal na alipin nito na kailangang pasayahin siya sa anumang paraan na gusto niya. Sa araw na nagsimula ang lahat, si Shirota ay gumagala sa kanyang mga iniisip tungkol sa kanyang kalunos-lunos na mababang buhay na pag-iral, lalo na kung gaano kalaki ang pagkakaiba nito sa kanyang kaklase na si Takamine, ang pinaka-hot at perpektong diyosa ng paaralan. Siya yung tipong laging nagtatago sa background at gaya ng dati nagtatago siya sa storage room para kumain ng lunch niya. Ngunit biglang pumasok si Takamine at nagsimulang maghubad. Siyempre nagpupumiglas si Shirota. Pinipilit niyang huwag sumilip, ngunit bilang isang lalaking may lumalalang pangangailangan, ang mga modelong patakaran ng mamamayan ay hindi gumagana sa saradong silid na ito. Kaya't siya ay tumitingin at kung ano ang nakikita niya ay ang pinakamalaki at pinakaplanong kayamanan sa buong paaralan, lahat sa kanyang sarili. Ang pananaw na iyon ay tumatatak sa kanyang memorya, ngunit ang bagay na gumugulo sa kanyang isipan ay kung bakit ang dakilang Takamine ay kailangang magpalit ng lihim at hindi sa banyo. Pagkaraan ng araw na iyon, natatanggap ng lahat ang kanilang mga resulta ng pagsusulit at hindi kailanman hinihiling ni Shirota na magkaroon ng magandang marka. Ngunit ngayon nakakakuha siya ng 52 na medyo mataas para sa kanyang makinis na utak. Ngunit sa sorpresa ng lahat, ang diyosa na si Takamine ang palaging straight 100 kahit papaano ay nakakuha ng mababang 78. Nagbubulungan ang klase tungkol sa kanyang naputol na guhit. Si Takamine na mukhang nanginginig ay nagtanong kung sinusuri ito ng guro ng 2 beses, ngunit tiniyak niya sa kanya na mayroon siya. Mula sa likuran, napansin ni Shirota ang biglang pagbabago ng kilos ni Takamine. Lumayo siya sa mga mesa at pagkatapos ay may hindi maisip na mangyayari. Inilagay ni Takamine ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang palda at hinubad ang kanyang pitch protector. Nakikita ni Shirota ang perpektong steamed na buns ni Takamine at halos ramdam na niya kung gaano kabilis ang mga ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga ito. Tapos biglang nagbago ang lahat. Nagising siya bago niya makuha ang kanyang mga resulta ng pagsusulit sa pag-aakalang mayroon siyang panghuling patutunguhan na pangitain dahil ang bawat eksena ay eksaktong pareho. Maliban sa pagkakataong ito, nakuha ni Takamine ang perpektong marka at lubos na natatandaan ni Shirota na nakakuha siya ng 78 mas maaga. Ang buong araw ay hindi siya mapakali, nagtatanong kung paano nagbago ang mga resulta ni Takamine hanggang sa kung paano magiging katotohanan ang wet dream na iyon at maging ang wet dream kanina sa storage room din. Ang mga tanong ay natambak hanggang sa tuluyang gumawa ng lakas ng loob si Shirota na lapitan si Takamine ng direkta sa silid ng student council. Awkwardly siyang nagtanong tungkol sa kanyang math score, ang dapat ay 78. Nanlaki ang mga mata ni Takamine sa isang segundo, nagtatanong kung nagsalita na ba si Shirota tungkol dito sa sinuman. Si Shirota ay nanlamig sa kanyang gulugod sa nakakatakot na titig na iyon at agad niyang sinabing hindi. Bahagyang nakahinga si Takamine, ngunit hindi pa siya tapos at hulaan niya na nakita na siya ni Shirota. Sa palagay niya ay tungkol ito sa marka ng pagsusulit, ngunit marahas na itinulak siya ni Takamine sa sulok na tinutukoy ay nakita na niya ang kanyang katawan pabalik sa storage room. Natigilan si Shirota, nagtataka kung paano niya malalaman, ngunit sa halip na magalit nagpakawala siya ng isang kaduda-dod ang ngiti sa kanyang mukha na sinasabi na kung ano ito, pagkatapos ay nakipagdeal siya sa kanya. Hinakay ni Takamine si Shirota na umupo at binuhusan siya ng isang basong tubig. Si Shirota ay nanginginig para sa kanyang buhay, kumbinsido na lason siya ni Takamine para sa kanyang kaalaman. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto kaya natapon ito, halos tumalsik sa mga balak ni Takamine, ngunit mabilis itong umiwas. Agad na nilinis iyon ni Shirota, masyadong natatakot na mapuko ang galit ni Takamine, ngunit sinabi niya na ito ay isang magandang halimbawa. Bigla niyang niluwagan ang kanyang kurbata, dahan-dahang hinubad ang kanyang damit at muling nag-reset ang mundo. Pareho silang umikot ng oras, nararamdaman ito ni Shirota at ngayon ay nagbago ang hitsura ni Takamine. Basang-basa ang lahat ng damit niya at kitang-kita talaga sa ilalim ng basang tela ang malambot niyang gatas. Umupo siya sa mesa at inutusan si Shirota na paunasan siya bilang parusa sa pagbagsak ng tubig. Si Shirota ay sumunod sa kanyang nanginginig na kamay, pagkatapos ay tinanong ni Takamine kung may napansin siyang kakaiba sa kanyang hitsura. Dahil short-circuiting si Shirota ngayon, hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito at wala siyang pasensya sa katangahan, kaya't hinailan niya ang kamay nito at inilagay sa isa sa kanyang mahal. Nang nawala ang kanyang atensyon sa sandaling iyon, sinipa ni Takamine ang mga baby jewels ni Shirota na parang wala itong makabawi sa kanya, na tinawag siyang isang taong walang pakiramdam ng pagmamasid. Ipinagmamalaki niyang sinabi niya na mahina siya para sa kanyang perpektong katawan, pagkatapos ay itinuro ni Takamine ang kanyang nawawalang takip ng plot at ang kanyang basang damit.
Iyon ay kapag nag-click ito para sa Shirota na ang mga bagay ay iba sa oras na ito. Sa wakas ay ipinaliwanag ni Takamine na mayroon siyang kapangyarihan. Ito ay tinatawag na Eternal Virgin Road na isang kakayahan na hinahayaan siyang umikot sa oras sa tuwing aalisin niya ang kanyang plot cover, ngunit sino mang makakita sa kanyang hubad na balat ay naaalala ang nangyari bago ang time loop, at iyon ang dahilan kung bakit naaalala ni Shirota. Ang paliwanag na iyon ay labis para sa maliit na utak ni Shirota at halos hindi niya naiintindihan ang isang bagay, ngunit si Takamine ay patuloy na humihiyaw tungkol sa kanyang perpektong grado at perpektong katawan, habang si Shirota ay maaari lamang tumuon sa katotohanan na siya ay kalahating bihis sa harap niya. Patuloy niyang kinukuskus ang kanyang tagumpay sa mukha ni Shirota, sinasabing hindi niya maiintindihan ang isang bagay dahil palagi siyang natatalo. Samantalang para sa kanya nagwawala na ang babaeng ito. Pagkatapos ay nagpatuloy siya tungkol sa kung paano niya nakuha ang kapangyarihan mula noong minsang natalo siya sa isang karera sa isang summer festival taon na ang nakalipas dahil sa sakit ng tiyan, inis ang kanyang pantalon sa kahihiyan at na-trigger ang kanyang kapangyarihan nang siya ay naghubad. Kaya sa palagay niya ay nakuha niya ang kanyang kapangyarihan para sa kaluwalhatian ng kanyang maluwalhating pangalan. Sa loob-loob niya iniisip ni Shirota na kailangan niya talaga ng doktor. Nang matapos ni Takamine ang kanyang pagkukwento, isiniwalat niya kung bakit niya sinabi sa kanya ang lahat ng ito ay dahil kailangan niya ng isang alipin. Dahil sa tuwing ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan nawawala ang kanyang mga damit na panloob. Kaya kailangan niya ng isang taong patuloy na magdadala sa kanyang mga bagong pares. At dahil alam ni Shirota ang kanyang mga sekreto, na babagay siya sa trabaho dahil siya ang pinakamalaking taunan sa buong paaralan at walang sino man ang maghahinala kung siya ay magiging kanyang munting alipin. Nasusuka si Shirota sa kalokohang ito kaya agad siyang lumabas ng kwarto. Ngunit pinigilan siya ni Takamine bago siya makarating sa pintuan, nagtatanong kung bakit ayaw niyang kunin ang trabaho. Tahimik niyang sinabi na ang kapangyarihan niya ay sus at mali ang paraan ng pagtatanong niya. Wala na siya dito. Ayaw magpatalo ni Takamine kaya't pinutol niya ang daan at hinayla siya para pareho silang bumagsak kasama si Shirota na nakapatong sa kanya. Hinawakan niya muli ang kamay nito upang hawakan ang kanyang makatas na mga ari-arian, inaakit siya sa kanyang nagbabagang tingin, ngunit bigla siyang sumigaw. Ang kanyang malalakas na ingay ay nakakakuha ng atensyon ng lahat sa silid ng konseho. Sa kanilang posisyon ngayon lahat ay mabilis na tumawag ng pulis at sinabi ni Takamine na hinaras siya ni Shirota. Napapahamak si Shirota. Sa peking luha ni Takamine naniniwala ang lahat sa damsel in distress na siya ang bagong Didi. Napagtanto niya na iyon ang bitag nito sa pagpilit sa kanya na muling isaalang-alang. At sa huli ni-reset ni Takamine ang oras bago ang kaguluhan. At sa isang mapang asar ng ngiti sinabi ni Takamine na dapat magpasalamat si Shirota pagkatapos niyang iligtas siya mula sa pagiging isang kilabot. At bilang pasasalamat hinihiling niyang tulungan siya nitong isuot ang kanyang peach cover. Habang ang lahat ay mamamatay na nasa kanyang lugar, naglilingkod sa masokistang babaeng ito, ipinikit ni Shirota ang kanyang mga mata habang binibihisan siya nito. Napansin ni Takamine tinutuya siya bilang isang kalunos-lunos na kawawa dahil sa pagpikit ng kanyang mga mata ngayon kahit na siya ay sumikat kanina. Bumagsak si Shirota sa sahig bilang paghingi ng tawad, na nunumpa na ito ay isang aksidente at pinag-aaralan siya ni Takamine na napagtanto na sa kabila ng lahat inamin niya na mayroon pa rin siyang dating magandang panig. Nang gabing iyon napanaginipan ni Shirota si Takamine mula sa kung paano mahina ang kanyang katawan sa harap niya hanggang sa kung paano niya ito niloloko na nagtatapos sa pagpasok ng mga pulis upang arestuhin siya. Nagising siya na nag-hyperventilate, naaalala pa rin niya ang pangyayaring iyon. Sa sandaling iyon tumunog ang kanyang telepono at nakita niya na ito ay isang mensahe mula kay Takamine na naglalaman ng isang larawan ng kanyang sarili at isang babala sa kanya na nagpapaalala sa kanya na ito ang kanyang unang araw bilang kanyang alipin. Habang papunta sa paaralan, nag-aalala si Shirota kung anong uri ng gawain ang ibibigay niya sa kanya. Sa likuran niya dumating ang Diyosa mismo, si Takamine, at dinagsa siya ng mga estudyante ng mga pagbati na tila siya ay banal. Ngunit hindi niya maiwasang isipin kung paanong ang isang taong sinasamba na tulad niya ay maaaring maging diablo sa disguise. Ang mga lalaki sa malapit na bar sa inggit, ngunit siya ay walang pakialam at lean sa kanyang tainga, whispering sa kanya na pumunta sa silid ng konseho kaagad. Sa loob nakakaramdam ng kaba si Shirota na nasa parehong silid na may isang psychotic hottie. Tinukso siya ni Takamine na kinakabahan na sinasabi na sila ay Panginoon at alipin bago pinutol sa punto sa pamamagitan ng pag-abot sa kanya ng isang bag na puno ng kanyang mga protector ng peach. Ipinaliwanag lang niya na ang kanyang trabaho ay ang magdala ng bag at maging handa na magbigay sa kanya ng mga damit na panloob sa tuwing kailangan niya.
Sinubukan ni Shirota na tumanggi na sinasabi kung gaano ito kadelikado ngunit ipinaalala ni Takamine sa kanya na ang kanyang kapangyarihan ay hindi matyaga at kung siya ay lumalaban maaari niyang i-rewind ang oras at ihulog siya pabalik sa sandaling nakita siya ng lahat bilang isang kilabot. Ang pag-iisip na iyon lamang ang sumisira sa kanya at atubili siyang sumang-ayon. Nakangiti si Takamine inaalis ang butones ng kanyang shirt nangako sa kanya ng gantimpala para sa pagiging isang mabuting maliit na doggy. Nanginginig si Shirota habang pinadaos-dos ni Takamine ang kanyang paa sa ilalim ng kanyang paanan at amba siya sa kanyang likod. She hovers above him teasing pretending she was about to take off her peach cover hanggang sa pumikit siya at nagmakaawa sa kanya na huminto. Ngumisi siya nasasarapan sa pagiging nasa itaas ngunit sa huli ay humiwalay. Inamin niya na mas mabuti kung susundin siya nito ng walang pagbabanta at dahil may kahihiyan pa rin siya ayaw niyang makita ng iba ang kanyang kasuotan ngunit dahil may tiwala siya rito exception si Shirota. Ang biglaang mahiyain niyang pag-uugali ay nakakabighani sa kanya at ang lumalalang pagnanasa ay gumagapang sa kanya ngunit umiling siya mabilis na binago ang paksa sa pamamagitan ng pagtatanong kung wala ba talaga itong nararamdaman para sa kanya. Tahimik na sumagot si Takamine na gusto lang niyang manipulahin siya para lubusang sumunod sa kanya. Ang kanyang katapatan ay sinasaksak sa kanya at nagpa siya itong umalis para sa klase ngunit pinigilan siya nito ng panunukso na sinasabi na ang damit na panloob ay hindi para sa kanyang personal na koleksyon. Sa bandang huli sa klase iniisip ni Shirota kung anong klaseng sitwasyon ang ginagamit ni Takamine sa kanyang kakaibang kakayahan sa sandaling iyon ay pinabasa siya ng guro ng isang tula mula sa kanilang libro binasa niya ito ng may kagandahang loob bawat salita ay may kahulugan. Nang matapos siya pinupuri siya ng guro. Iniisip ni Shirota kung gaano siya kahanga-hanga sa paniniwalang hindi niya gagamitin ng madalas ang kanyang kakayahan. Ngunit may simoy ng hangin na dumaan sa bintana at sinabihan ng guro ang isang estudyante na isara ito. Biglang tumayo si Takamine at sinabing gusto niya itong gawing muli na ikinagulat ni Shirota. Sa harap ng lahat inaalis niya ang kanyang fish smell repellent na pinapagana ang kanyang kakayahang ibalik ang oras. Nagre-rewind ang lahat bago niya basahin. Kapag tinawag siyang muli ng guro nagsimula siyang muli sa pagkakataong ito ay tamang-tama ang timing ng kanyang boses sa hanging umiihip sa silid-aralan. Ibinabalik ng kanyang pagganap ang lahat sa kanilang imahinasyon sa isang sinaunang mundo simple at dalisay. Sa pamamagitan ng hangin sa kanyang tabi ang kanyang pagbabasa ay parang isang eksena mula sa kasaysayan. Ang buong klase ay nagbibigay sa kanya ng standing ovation. Nakatingin siya ng diretso kay Shirota nakangiti sa tagumpay. Napagtanto ni Shirota na kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para sa kahit maliit na bagay siya ang magsusuot ng mga pangilalim na damit sa kanya ng hindi mabilang na beses. Sa sandaling iyon binato siya ni Takamine ng ball ang papel na sinasabi sa kanya na magmadali. Alam ni Shirota na oras na para sa kanyang gawain. Lumingalinga siya sa paligid at napagdesisyonan na imposibleng maibalik ang kanyang undergarments ngayon kaya plano niyang maghintay hanggang sa magpahinga. Ngunit si Takamine na handa na ay iniwan ang kanyang pambura sa sahig malapit sa kanya senyales sa kanya na kunin ito at gamitin ang pagkakataong iyon para tulungan siya. Bagamat nag-aalangan na alala ni Shirota kung paano niya maibabalik ang oras para iligtas siya sa kulungan. Nang walang pagpipilian pinilit niyang kumilos na nakatago sa kanyang bulsa ang kanyang mga damit na panloob. Pumupunta siya para kunin ang pambura at kapag walang nakatingin dahan-daang inilalagay ang mga ito sa mga payat na binti ni Takamine bago naglakad pabalik sa kanyang upuan nang makitang walang nakapansin ay tahimik niyang ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay. Ngunit nang lumingon siya nakita niyang hindi niya ito naisuot ng maayos at malapit na itong mad-ulash. Sumenya si Takamine sa kanya na ayusin ito tumatangging mag-ayos ng mga ito. Nagsimulang tumawag ang guro ng mga pangalan para ibalik ang mga libro at naisip ni Shirota ang kakilakilabot na paglalakad ni Takamine sa harapan ng kanyang mga damit na panloob ay nahulog sa sahig pagkatapos ay naghahanap ng paraan para sisihin siya na sinisira ang kanyang buhay. Pagkatapos ay naaalala niya ang minsang sinabi nito na bagaman mahihiya siya kung makita ng iba ang kanyang mga pangilalim na kasuotan wala siyang pakialam kung siya ang makakita nito. Sa pag-iisip na iyon gumawa ng desisyon si Shirota. Kapag tinawag ang kanyang pangalan pumunta siya sa harapan. Tinanong siya ng guro ngunit nagsisinungaling siya na sinasabing nagkamali siya ng narinig. Dahil nandoon na siya sinabihan siya ng guro na iabot kay Takamine ang kanyang libro. Nagpapasalamat siya sa kanya tulad ng ginagawa niya at nagtataka siya kung bakit nararamdaman niya ang pangangailangang protektahan siya. Habang siya ay tumalikod na para umalis si Takamine ay naipit ang kanyang paa sa kanya na inutusan siyang ayusin ng maayos ang kanyang mga damit na panloob. Nang walang paraan ginamit ni Shirota ang kanyang binti upang dahan-daang itulak ito sa kanyang hita na nararamdaman ang kanyang makatas na init gaya ng ginagawa niya. Biglang tinawag ng guro ang pangalan ni Shirota.
Nagulat itinulak niya ito ng napakalayo sinisipilyo ang kanyang matamis na lugar at pinalabas siya ng masasayang tili. Kapag tinanong niya kung okay lang siya pinipilit niyang okay lang siya. Nang maglaon sa silid ng student council sinabi sa kanya ni Shirota na hindi siya kapanipaniwala ngunit tumugon siya na sinusubok lang siya nito para makita kung ano ang kaya niya. Kapag tinanong niya kung ano ang gagawin niya kung hindi niya dinala ang kanyang libro sinabi niyang hindi niya naisip ang tungkol dito dahil lubos siyang nagtitiwala sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya iniligtas niya mula sa kahihiyan at hindi niya alam ang sagot kung bakit. Tinutokso siya ni Takamine na nagmumungkahi na ito ay dahil gusto niya na siya lamang ang nakakakita sa kanyang mga tagapagtanggol ng pitch. Itinatanggi niya ito ngunit maaari niyang sabihin na ito ay totoo at inamin na ang malaman na siya ay nahuhumaling sa kanya ay nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay nagtanong si Shirota tungkol sa mga masasayang ingay na ginawa niya kanina ngunit pinatahimik niya ito na nag-uutos sa kanya na huwag na itong banggitin muli. Mamaya pagkatapos ng klase hiniling ng guro kay Takamine na ibalik ang pagsusulit sa papel sa lab. Nakangiting tinanggap niya at agad-agad na nagsisiksikan ang lahat ng simp sa klase nag-aalok ng tulong. Siya ay patuloy na nakangiti ng magalang habang tumatanggi ngunit ang kanyang pagkairita ay namumuo dahil ang ulo ng asno na si Shirota ay hindi pa rin nauunawaan kung ano ang dapat niyang gawin kaya siya ay nag-rewind ng oras. Ngunit sa pangalawang pagtatangka hindi pa rin nakakahuli si Shirota. Kailangang titigan siya ni Takamine hanggang sa tuluyan niyang maalala ang kanyang tungkulin bilang alipin niya. Tumalon si Shirota para magboluntaryo. Sa hallway pinagalitan siya ni Takamine dahil sa pagpilit nito na gamitin ang kapangyarihan niya para lang ipaalala sa kanya ang kanyang tungkulin. Yumuko si Shirota humihingi ng paumanhin habang isinusuot niya ang kanyang undi sa wakas ay napagtanto niya ang kanyang posisyon. Nagpatuloy sila patungo sa lab ngunit ang kanilang daan ay hinaranggan ng ibang mga estudyante na sabik na tumulong kay Takamine. Natigilan si Shirota sa sobrang paghanga niya dahil mukha nga siyang diyosa sa paaralang ito. Iniisip niya na kung mayroon man lang siyang kaunting pribilehiyo magiging mas madali ang buhay. Sa kanyang sorpresa si Takamine ay nakikipag-usap ng masigla sa kanyang mga tagahanga na walang casual na inaalala ang maraming detalye tungkol sa kanilang buhay. Nang maglaon sinubukan ni Shirota na magsalita pinupuri siya sa kung paano niya hinahawakan ang maraming dudes ng napakadali. Tumalikod si Takamine at sinabihan siyang huwag siyang ikumpara sa isang fun-hub actress na gumaganap ng libre para sa lahat. Pero kahit isa siya gusto pa rin niyang maging number one. Nagulat si Shirota sa ligaw na paghahambing pagkatapos ay itinutuwid ang kanyang sarili inamin na hinahangaan niya kung paano siya nakakausap ng mga taong halos hindi niya kilala. Ipinaliwanag ni Takamine na bahagi ito ng kanyang tungkulin bilang presidente ng student council. Humanga tinanong ni Shirota kung paano niya nalaman ang mga pangalan ng lahat. Casual niyang sinagot na kabisado niya ang lahat sa loob ng isang araw ng pagiging presidente. At dahil kilala siya ng lahat dapat kilala niya ang lahat bilang kapalit kung hindi matatalo siya. Hindi makapaniwala si Shirota kung gaano siya mapagkompetensya tungkol sa isang bagay na iyon ngunit iginagalang niya siya sa pagsisikap na maabot kung nasaan siya at iniisip kung ano ang nagtutulak sa kanya upang itulak ang sarili hanggang ngayon. Pagkatapos ay binanggit ni Takamine na alam niya ang lahat ng profile ng mga mag-aaral kabilang ang kanyang. Nagsisimula siyang ibuhos kung saan siya nakatira ang kanyang paboritong kategorya ng guning at maging ang kanyang kahangahangang 9 incher. Si Shirota ay namangha ngunit nahihiya sa kanyang natapon na siya tungkol sa kanya at siya ay bumubulusok nagtatanong kung talagang alam niya ito tungkol sa lahat. Napatigil siya sa tanong na iyon dahil ayaw niyang pinagdududahan siya. Sa isang matalim na titig tinanong niya kung ipinahihiwatig niya na siya ay isang stalker. Pagkatapos ay malamig niyang itinuro ang isa pa sa kanyang mga ugali labis na ipinahayag sa sarili at may palihim ng ngiti medyo lumalala. Natigilan si Shirota sa kanyang huling sinabi at sumandal si Takamine nagtatanong kung siya ay mali. Naguguluhan tumalikod siya iginiit na hindi siya sisigot at naayaw pa rin niyang tingnan siya ng nakakatakot na mga mata. Iyon ay sumasakit sa kanyang pagmamataas kaya't hinawakan niya ang kanyang binti na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Then while standing over him she challenges him asking that if she likes being looked at by him ano ang gagawin niya. Umiikot ang isip ni Shirota nang makitang hanggang dito na lang siya tinutokso ng diyosa ng paaralan kahit na inaalis niya ang butones ng shirt niya para lang makita ang reaksyon nito. Sa gulat sinabi niya na kailangan nilang maging mag-asawa bago niya iyon masagot ng totoo. Kumurap si Takamine pagkatapos ay tumawa hindi inaasahan ang sagot na iyon. Ibinaba ang aksyon umupo siya sa tabi niya mahinang nagtatanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa pagiging mag-asawa muna. Natarante si Shirota iginiit na hindi niya ito sinasadya bilang isang hiling at muli siyang tumawa na siyahan sa kung gaano siya kalampag pagkatapos ay bumangon at umalis sa kanya habang sinasabing gusto niya ang kanyang sagot. Naiwang naguguluhan si Shirota gusto niyang habulin siya ngunit napadpad siya sa hagdan at natamba.
Mamaya pagkagising niya nasa klinik siya nakapatong ang ulo niya sa kondongen ni Takamine. Nagulat tinanong niya kung ano ang nangyari at ipinaliwanag niya na nahulog siya mula sa hagdan at dahil sa kabaitan ay binalik niya ang oras at dinala siya dito. Kapag nagpasalamat siya sa kanya itinutulak niya ang kanyang ulo pabalik sa kanyang snosno na ipinapahayag na ito ang kanyang bagong profile. Dahil nilalabanan niya ang mga panunukso nito binansagan niya itong mahinang birhen na sa mga mata nito ay nangangahulugang seryoso itong lalaki. Para sa isang maikling malambot na sandali sa pagitan nila sinira ito ni Takamine sa pamamagitan ng pagbanggit na wala siyang suot sa ilalim at tumayo si Shirota na pagtantong pagkatapos ng klase. Nagpanik siya dahil hindi niya nakuha ang kanyang remedial na pagsusulit sa gym at dapat na ulitin ang marathon lap. Determinado inamin niyang gusto niyang manalo kahit isang beses lang at ang determinasyong iyon ay humahanga kay Takamine. Kaya nagpa siya si Takamine na panoorin ang remedial ngunit hindi niya ito pinadali. Sa kalagitnaan ng Shirota ay nahuhuli na kaya huminto si Takamine sa kanyang pagtakbo itinuro ang kanyang kakilakilabot na porma ng pagtakbo ngunit ang malapit na contact at ang kanyang basang-basang pawis na kamisete ay nakatiklop sa kanya na parang pretzel. Inutusan niya siyang tapusin ang karera sa loob ng 30 minuto ngunit sa kabila ng kanyang paghihikayat nabigo siya. Ang iba ay pinasimple siya dahil sa kahihiyan ni Takamine pagkatapos niyang ayusin ang kanyang poster ngunit siya ay magpapatuloy sila hanggang sa siya ay magtagumpay. Sa pamamagitan nito hinubad niya ang kanyang plot armor at i-rewind ang oras. Ngunit sa pagkakataong ito halos hindi na nakikisabay si Shirota ngunit nagsimulang magplano ng kanyang paghingi ng tawad. Sinusundan ni Takamine ang mga lalaki na nakasakay sa bisikleta na sadyang ipinakita ang kanyang mga cake para makita ng lahat. Si Shirota ay nagpanik at sumugod sa kanya ayaw niyang makita ng ibang tao ang kanyang mahal at sa kabila ng lahat siya ang unang natapos. Ipinaalala ni Takamine sa kanya na mayroon pa siyang huling trabaho at sa likod ng mga puno ay isinuot niya ang kanyang peach cover. Tinutokso niya ito nagtatanong kung ano ang pakiramdam na manalo sa ilalim ng 30 minuto. Dahil sa pagod hindi man lang niya namalaya na nagawa na niya ito at for once inamin ni Shirota sa sarili niya na hindi niya akalain na mananalo siya ng kahit ano lalo na sa kanyang mga grado. Maaaring hindi gaanong ibig sabihin ang remedial ngunit masaya siya. Ang kanyang tunay na kagalakan ay nagpapasaya kay Takamine at nagpasya siyang umuwi. Nang gabing iyon naalala ni Shirota na nasa kanya pa rin ang kanyang bag ng underwear. Balak niyang ibalik ito bukas ngunit ang paghawak lang nito ay umiikot na ang kanyang imahinasyon. Bago siya sumilip sa loob tumawag si Takamine hinihingi ang kanyang bag na ibalik dahil gusto niyang sumama sa isang night run. Nag-alinlangan si Shirota naghinala na isa lang itong pagsubok ngunit pagkatapos ay nagpadala siya ng isang sa kanya na walang mga protector ng pepperoni na sinasabing lalabas siya nang wala ang mga ito dahil hindi siya tumugon. Natarante tumakbo si Shirota upang salubungin siya. Nagpadala siya ng isa pang larawan mula sa isang kalapit na parke na may isang random na lalaki sa background na sumilip sa kanya. Ang isip ni Shirota ay nahuhulog sa mga pinakamasamang sitwasyon kung saan siya ay pinaglalaroan na parang laruan. Sa totoo lang nagplano si Takamine na magkunwari ng paghingi ng tawad at umuwi na ginagawang panunukso ang lahat ngunit nang aktwal na nagpakita si Shirota lihim siyang natutuwa kahit na itinago niya ito sa ilalim ng kanyang sunere mask pinupuri siya sa mabilis nitong pagtugon at pag-alam sa kanyang lugar bilang kanyang alipin. Iginiit ni Shirota na hindi ito tungkol sa pagsunod at kung may nangyaring masama hindi niya maibabalik ang oras dahil wala siyang suot na panloob. Nagulat si Takamine sa kanyang matamis na sentimiento ngunit tinakpan ito ng isa pang panunukso na nagtatanong kung naisip niya na hinawakan siya ng iba. Naguguluhan itinanggi niya ito sinabing nag-aalala lang siya. Lumambot ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon taos puso siyang nagpasalamat sa kanya. Inamin niya na siya lang ang nag-aalala tungkol sa kanya at dahil alam niya ang sekreto nito dapat siyang makaramdam ng karangalan dahil espesyal siya. Masakit ang kanyang mga salita bilang papuri at panunuya ngunit hindi mapigilan ni Shirota ang mapangiti. Ang pagkilala sa kanya sa paraang walang iba ay pumupuno sa kanya ng init. Mula sa sandaling iyon tahimik niyang ipinangako na hindi na muling aalisin ang tingin sa kanya. Kinabukasan sa klase ng paglangoy sumisid si Takamine at tinatangay ang lahat sa kanyang bilis habang tinatalo niya si Uko ang alas ng koponan sa paglangoy na literal na pumunta sa ibang bansa upang magsanay kasama si Michael Phelps. Nang makalabas siya sa pool tumutulo ang tubig sa kanyang katawan na parang mock-atas na merienda pinakinang ng mga tao ang kanyang katanji tanging pangangatawan. Kahit si Shirota ay nagyelo na laglag ang pangangunit bago niya ito maproseso sinabi ni Takamine na gusto niyang gawing muli ang karera at biglang i-activate ang kanyang mga kapangyarihan. Umuurong ang oras at magsisimula muli ang karera. Sa pagkakataong ito lumangoy siya ng nakatalikod na kaharap tinitiyak na makikita ng buong klase ang kanyang jiggle physics sa aksyon.
Hindi maintindihan ni Shiroto kung bakit kailangan niya ng muling pagkuha ngunit dahil sa perpektong anggulong iyon ay gusto niyang gawin ang mga bagay na may kinalaman sa Vaseline at ilang tissue. Pagkatapos munang makatapos ay dumiretso siya sa kanya at nagtanong kung bakit hindi siya na-curious kung bakit niya ulitin ang karera ngunit sinabi lang ni Shiroto na wala siyang oras para magtanong. Sinabi niya na gusto lang niyang gumawa ng pangmatagalang impresyon isa na gagawin siyang material sa mga sesyon ng gun ng mga lalaki at pagkatapos ay mapanuksong tinanong si Shiroto kung aling pagganap ang nagbigay ng buong pagsaludo sa kanyang junior. Natigilan si Shiroto na pagtanto na kung aaminin niyang nagustuhan niya ang backstroke ibig sabihin ay pinagmamasdan niya ang kanyang katawan ngunit bago siya sumagot ay napansin ni Takamine ang pamumula nito at mas lalo siyang tinutokso sinabi na ang kanyang mga mata ay nagbigay na sa kanya ng sagot na gusto niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung paano siya nag-rewind ng oras sa kabila ng hindi pagsusuot ng anumang mga tagapagtanggol ng plot at ipinahayag niya na isinakripisyo niya ang isa sa kanyang mga pasty sa pagkakataong ito ngunit ang pag-iisip lamang na siya ay nagsusuot lamang ng isang pepperoni na tagapagtanggol ay nagpapahirap sa kanya kaysa sa 1,000 dude sa harap ni Bonnie Blue. Lumapit si Takamine at bumulong sa kanyang tainga na manatili pagkatapos ng klase. Nang gabing iyon ay hinailan niya siya sa mall para bumili ng mga bagong protector ng Peach. Pinagpapawisan si Shiroto hindi alam kung saan titingin. Kapag tinanong niya kung bakit siya nandito ngumiti siya at sinabing kailangan niyang pumunta dahil alipin niya ito ngayon. Pagkatapos para lang pahirapan siya tinanong niya kung aling pares ang dapat niyang bilhin. Ibinubulong niya na ayos lang ang sinuman ngunit hindi niya ito pakakawalan kaya pinapili niya ito. Siya ay humawak ng random at hindi sinasadyang pumili ng pinakanakapangilabot na set na pinahiran ng Mia Khalifa sa tindahan. Tumatawa si Takamine at ini-model ito sa kanyang katawan na mukhang malapit na siyang mag-ikot ng hanky-panky. Dahil sa pagkataranta nagpalit siya ng purong puti para ay pakitang inosente siya pagkatapos ay pumitik sa itim dahil lihim siyang masama. Pagkatapos ay isinasaalang-alang niya ang pink para sa kanyang kabaitan ngunit sa desperasyon ay nagtatapos sa pagpili ng asul. Kapag tinanong niya kung bakit bumubulong siya na wala siyang dahilan. Ngumisi siya at hinaila siya papasok ng changing room. Nagulat si Shiroto sinabing wala siya rito ngunit sinabi niya sa kanya na lumuhad dahil siya ang naglalagay ng mga ito sa kanya. Itinaas niya ito na nagpapakitang nakasuot siya ng makapal na pampites para wala siyang makita. Sinusubukan niyang kumilos ng cool ngunit ang kanyang mukha ay mapanganib na lumalapit sa kanya. Snusno na amoy bulaklak habang dinedosdes niya ang tela pataas sa kanyang mga binti ngunit ang bango at ang init ay sobra na dahilan upang siya ay mawala ng malay. Nang maglaon ay nagtanong muli siya kung bakit pinili niya ang asul na pares. Sinubukan ni Shiroto na umiwas ngunit inipit niya ito sa dingding at humingi ng sagot mula sa kanya. Binibigyang diin niya iyon dahil mukhang hindi niya mahawakan pinili niya ang asul na kahawig nito kung gaano siya kataas ng asul na langit at kasing lalim ng dagat. Walang sinabi si Takamine humakbang lang siya palabas sa kanyang sahig iniwan siyang natarante iniisip na hindi niya gusto ang kanyang pinili ngunit pagkatapos ng isang pos namumula siya at tahimik na inamin na kung isusuot niya ito ang kanyang kapangyarihan na Eternal Virgin Road ay hindi na magiging bagay. Kinabukasan nilalamig si Shiroto at namumutla habang may klase. Pagkatapos ng paaralan ay sinubukan niyang dumiretso sa bahay ngunit pinilit ni Takamine na ihatid siya pabalik dahil nakatira siya sa malapit. Sa kanyang lugar nagulat siya na talagang malinis ang kanyang silid pagkatapos ay agad na tiningnan ang kanyang laptop para sa kanyang lihim na itago ng Johnny Sins. Sinarado niya ito ng malakas na taranta. Siya ay tumatawa na nagsasabing kailangan niyang alagaan ang kanyang alipin bago ito maging walang silbi. Kapag tinanong niya kung kumakain ba siya at inamin niyang hindi siya kumakain nag-aalok siya na magluto tumanggi siya ngunit hindi niya ito pinapansin. Tinutokso niya ito nagtatanong kung magsuot lang ba siya ng apron habang nagluluto at pinupunasan pa ang kanyang pawis ngunit hindi na nakayanan ni Shiroto pinitik siya tinulak siya palabas at sinabing kaya niyang alagaan ang kanyang sarili. Ngunit ini-rewind ni Takamine ang oras at biglang may umuusok na mangkok ng kanin sa kanyang mesa at isang sariwang tuwalya sa tabi nito. Sinabi niya na ginawa niya ito mula sa kanyang kusina at papainitin muli ang tuwalya kung lumalamig ito. Habang kumakain siya nagtataka si Shiroto kung bakit siya umimik sa pagitan ng walang awa na panunokso sa kanya at pagiging sobrang mabait sa kanya. Mamaya kapag siya ay nasa kama Takamine slip sa kwarto upang tingnan kung ang pagkain ay okay. Sinabi niya iyon ngunit sa kanyang sorpresa umakyat siya sa kama sa tabi niya sinabing ang init ng katawan ay mahalaga upang labanan ang lamig. Nagprotesta siya ngunit muli itong nag-rewind ng oras inaalis ang anumang pawi sa kanyang sarili kaya malinis ang kanyang amoy. Sinabi niya na hindi iyon ang punto ngunit yumuko lang siya at nagtatanong kung mas gusto niyang mabango siya. Siya ay sumuko at tumalikod ngunit niyakap siya nito na sinasabi sa kanya na isipin siya bilang isang bote ng mainit na tubig.
Bumibilis ang tibok ng puso ni Shirota, alam niyang kasama niya ang diyosa ng paaralan, ngunit lumambot si Takamine, inamin na lumampas siya at humingi ng tawad. Pagkatapos ay idiniin niya ang mukha nito sa kanyang katawan na sinasabing makakatulong ito sa kanya na makapagpahinga at makatulog ng mas mahimbing. Binalaan niya siya na huwag makakuha ng mga nakakatawang ideya dahil para lang ito sa kanyang kalusugan, ngunit sa kanyang sorpresa sa unang pagkakataon ay hindi nakaramdam ng anumang marumi si Shiroto, ngunit sa halip ay nakakaramdam siya ng ligtas. Dahan-dahan niyang itinatanong kung ito lang ba ang pagiging mabait niya para matiyak na nananatili siya, at ang tanong na iyon ay nakakabigla sa kanya, ang kanyang puso ay tumitibok. Ibinuko niya ang kanyang bibig para sumagot, ngunit nakatulog si Shiroto bago siya nakasagot. Sa kanyang pag-uwi ay nakita niya ang mga bata na tumatakbo at naaalala ang kanyang malungkot na pagkabata. Noon ay hindi siya nagkaroon ng mga kaibigan, ngunit minsan habang nagpapakain siya ng isang itim na pusa, lumitaw si Shiroto at binigyan ito ng gatas kasama niya, at mula noong araw na iyon ay nagsimula siyang magkagusto sa kanya, ngunit hindi niya maalala. Pagbalik sa kanyang lugar ay nakikipaglaro siya sa parehong pasang si Kuro at bumubulong dito tungkol sa kung gaano katanga si Shirote sa pag-iisip na ang pagiging mabait niya sa kanya ay para lamang manatili siya at hindi dahil talagang nagmamalasakit siya na ginagawa niya. Pagkaraan ng mga araw sa pagpunta sa paaralan, casual na ibinalita ni Takamine ang takdang aralin sa araw na iyon. Natigilan si Shirote dahil akala niya ito ay para sa tag-araw at hindi pa niya ito ginalaw. Napabuntong hininga siya sa pagkabigo na para bang naaawa sa guro na natigil sa mga idiot na tulad niya. Sa isang mapagmataas na tingin ay inalok niya ang kanyang tulong, ngunit kapalit lamang nito ay ipinangako niya ang kanyang walang hanggang pagkaalipin at tumahol para sa kanya na parang isang mabuting aso. Naiinis si Shirote sa pangungutya, ngunit ang kanyang paalala sa kanyang kakilakilabot na mga marka ay malalim, kaya ipinahayag niya na magsisikap siya sa kanyang sarili upang mailigtas ang sitwasyon sa pamamagitan ng klase at tanghalian. Nang marinig iyon, binati niya siya ng swerte, ngunit pinaalalahanan siya na huwag pabayaan ang kanyang mga tungkulin sa alipin. Mamaya sa klase si Shirote ay nagsusumikap sa kanyang mga takdang aralin. Nag-aalala kung matatapos siya sa tamang oras, tinawag si Takamine upang magsulat sa pisara, ngunit ang kanyang walang kamali-mali na imahe ay nasa sire kapag nabangga siya ng guro. Sinisikap ni Shirote na gamitin niya ang kanyang kapangyarihan para i-rewind para iligtas ang kanyang aura, ngunit sa kanyang pagtataka ay hinayaan niya ito at patuloy na nagsusulat. Nang maglaon habang nagtatrabaho pa si Shirote, isang batang babae ang nagpasalamat kay Takamine sa pagpapayo sa kanya na bumili ng relo para sa kanyang crush. Ngunit binanggit din niya ang isang bagong bersyon ng relo na lumabas kinabukasan at nag-alinlangan si Takamine na iniisip na dapat niyang baguhin ang nakaraan dahil doon, ngunit pinili niyang huwag i-rewind sa halip na sabihin sa kanya na palitan ito. Sa pagtatapos ng araw, sa wakas ay natapos si Shirote at nadatnan lamang si Takamine na nadadapan ng mahina sa koridor. Naalarma, nagmamadali siyang patatagin siya. Nilalagnat niya ito, ngunit ang kanyang maputlang mukha ay nagtataksil sa katotohanan na ito ang kabayaran ng kanyang pagpigil sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Siya ay bumagsak, iniwan si Shirote na tiyak na tama ang kanyang hinala na tumanggi siyang i-rewind upang maiwasang abalahin ang kanyang pag-aaral. Hinihimok niya itong i-rewind at ibalik ang sarili, ngunit tumanggi ito, itinulak ang pasanin sa kanya. Kapag nag-aalangan siya, ipinapaalala niya sa kanya na ang kanyang mga natapos na takdang aralin ay maglalaho kung siya ay nag-rewind. Sinabi ni Shirote na ayos lang dahil maaari niyang gawing muli ang mga ito at mas gusto niyang makita ang karaniwang masaya na si Takamine na ikinamulan niya. Habang umangat ang kanyang palda, maingat niyang idinausdas ang kanyang pitch na takip pababa, ngunit sa halip na ibalik ang buong araw, umiikot lang siya pabalik ng ilang segundo, binubura ang sandaling nahulog siya na sinasabing may pagmamalaki na tumanggi siyang i-rewind ang oras dahil lang sa sinabi niya. Sabay-sabay siyang bumababa sa hagdan, nangako siyang titingnan ang kanyang mga takdang aralin para hindi na ito maulit at tutulungan niya siya. Pagdating ng summer break, iniimbitahan niya ito sa kanyang bahay para tulungan siyang mag-aral. Mag-isang magkasama, itinatama niya ang kanyang mga pagkakamali, nagre-rewind sa tuwing nagkakamali siya ng tanong. Pagkatapos ay umalis siya upang magtimpla ng kape, ngunit hindi bago ihayag na ang kanyang mga magulang ay wala sa loob ng ilang araw at ang mga salita ay nananatili sa isip ni Shirote hanggang sa siya ay yamakap na nagpapaalala sa kanya na siya ay mali-muli. Sa isang galaw ang kanyang shirt ay umaangat, ang kanyang plot cover ay dumulas at ang oras ay muling umuurong. Habang tumatakbo ang oras, tinutokso siya nito na sinasabing sadyang naglalaro itong tulala para makapag-overnight siya at gawin ang karumihan sa kanya. Ang kanyang natigilan na ekspresyon ay nagpapasigla lamang sa kanyang imahinasyon, ngunit sinabi niyang hindi sila nag-iisa dahil nandoon pa rin si Kuro, ang kanyang pusa. Dahil alam niyang hindi siya maaaring magkaroon ng mga alagang hayop sa bahay, nais ni Shirote na makita ito. Nagbabala siya na maaaring makagambala ito sa kanya, ngunit sumasang-ayon, mahinang bamulong na malamang na namimiss din siya ng pusa.
Ngunit bumalik siya nang wala ito na sinasabi na hindi niya alam kung nasaan ito kaya sa halip ay nagsusuot siya ng mga tainga ng pusa na idineklara ang kanyang sarili bilang kapalit. Siya ay tumututol sa hindi makapaniwala ngunit siya ay nakadapan nanginginig ang mga balakang nanginginig ang boses. Ang kanyang katawan ay nagtataksil sa kanya at ang kanyang junior ay gumagalaw habang ang kanyang pagkilos ay lumalakas. Kapag siya ay lumuhad naka-arching ang kanyang likod ang paningin ay halos nakatiklop sa kanya. Nagpatuloy siya sa pamamagitan ng pagkulot sa kondongan nito na nagpapahayag na magpapatuloy siya hanggang sa masiyahan siya. Sa oras na tapos na ang kanyang takdang aralin gabi na at sinisisi niya ito sa kanyang fanservice na nagiging sanhi nito. Nagbabala si Takami tungkol sa pag-ulan at pinalayas niya ito para lamang mabuksan ang pinto sa pagbuhos ng ulan. Kalmado iminumungkahi niyang manatili siya sa gabi at inilista ang lahat ng mga pangangailangan mula sa ekstrang futon pagkain banyo bago palihim na nag-aalok na hugasan ang kanyang likod sa anumang paraan na gusto niya. Agad siyang napatiklop ngunit bago magpatuloy ang pagtatalo ay isang kalmo sa pinto ang hudyat ng pagbabalik ni Kuro. Dinala niya ang pusa sa loob umaasang maaalala niya ang maliit na pusa ngunit pinaglalaroan lang niya ang pusa na ikinagulat niya. Ang mga ilaw ay biglang namatay na naglubog sa bahay sa kadiliman. Tinakpin ni Takami ang kanyang pagbabago ng mood nang may malamig na kalmado nakaupo sa kama at humihingi ng kwento para magpalipis ng oras. Kapag nabigo si Shirote pinipili niya ang tema ng mga alaala sa paaralan. Naaalala niya ang laro pagkatapos ng paaralan at mga sesyon ng pakikipag-usap sa mga kaibigan ngunit naiirite siya sa kanya nang hindi naaalala. Pagkatapos ay humingi siya ng tubig ngunit dahil sa galit ay naubos niya ang isang bote ng tubig sa pagkabigo. Humihingi siya ng isa pang kwento ngunit kapag binahagi niya ang kanyang palayaw noong bata pa siya muli niya itong pinasara. Sa paniniwalang naiinip siya sa kanya hiniling ni Shirote na gamitin ang shower ngunit umalis si Takami pagkatapos ay bumalik na nakatapis sinabi sa kabila na hindi niya ito magagamit. Nakahiga siya at nakaharap sa dingding nagtatampo sa kanya na hindi naaalala. Si Shirote na nakonsensya ay sumusubok na mag-isip ng mas magandang kwento. Bigla niyang naalala ang isang bagay na mas malalim tungkol sa isang pasanggala na minsan niyang inalagaan kasama ang isang babaeng maikli ang buhok at kung paano siya laging nagdadala ng mga payong at tuwalya para sa pusa. Tinanong niya kung ano ang nangyari sa babae at inamin ni Shirote na minsan nang umamin sa kanya ang babae ngunit hindi siya sumagot at kalaunan ay nawala siya kasama ang pusa. Inamin niya na pinagsisisihan niya ang pagkawala ng ugnayan at hindi niya nalaman ang pangalan nito. Si Takami ninalihim na parehong babae ay umupo sa harap niya tahimik na hinihimok siya na icon eka ang mga tuldok at nagtanong kung ano ang gagawin niya kung muli niya itong makilala. Sa halip ang pipi niyang utak ay nagtatanong kung kilala niya ang babae na ikinadismaya niya ngunit nabawi niya ang katahimikan at pinuri siya sa pag-alala. Biglang pumutok ang kulog na ikinagulat niya nang marahas na ang kanyang tuwalya ay nadulas na baon ng buo ang kanyang katawan at siya ay tumalon sa kanya nang muling tumama ang kidlat. Sa wakas ay napagtanto ni Shirote na siya ay natatakot sa kidlat at ginamit ang kanyang mga takdang aralin bilang dahilan upang manatili siya doon. Nakahiga sa ibabaw niya bumulong siya na gusto niyang i-undo ang sandaling ito ngunit dahil hindi gumagana ang kanyang kapangyarihan sa kanya nagmakaawa siya sa kanya na burahin ito sa kanyang memorya. Sa huli na natili siyang nakadikit sa kanya nanginginig sa kanyang mga bisig at sa unang pagkakataon nakita ni Shirote ang kanyang kahinaan na inilatag isang panig ng Takamine na hindi pa nakita ng iba. Nang muling bumukas ang ilaw mabilis na tumayo si Takamine binalot ang sarili ng tuwalya at tumungo sa kusina na nagsasabing may lulutuin siya. Sinubukan ni Shirote na ay protesta na ayos lang siya ngunit tinalikuran niya ito na sinasabing hindi ito para sa kanya kahit na nangako pa rin siyang ihahanda ang kanyang bahagi kung makikipaglaro siya. Dahil nag-iisa sila nagmumungkahi siya ng roleplay bilang bagong kasal at simple lang ang panuntunan. Kung tumanggi ang isa hindi na sila magkakarelasyon habang buhay. Nagmumura si Shirote tungkol sa katarantiduhan ngunit para kay Takamine ito ay perpekto. Para sa kanya siya ang pinakamadaling paglaruan isang tanga na hindi makatiis. Sa pagtatatag ng laro lumipad siya upang magluto. Nang tingnan siya ni Shirote natigilan siya nang makita si Takamine na parang isang buong dessert sa kanyang apron. Bago pa siya makapag-react iginiit niya na tretuhin siya nito tulad ng kanyang pinakamamahal na asawa. Awkwardly sumunod siya at pinasuot siya ng pitch protector. Natutuwa sinabihan niya ito na tulungan siya at nag-aalinlangan siyang itinakip sa katawan niya ang ilang plot armor para itago ang cheesecake display. Nang matapos iyon hiniling niya sa kanya na tumulong sa sopas ngunit si Shirote ay labis na naabala sa kanyang presensya kaya nasusunog niya ito. Inis na ini-rewind ni Takamine ang oras at bahagya siyang pinagalitan dahil sa pagiging pabaya. Sa kalaunan ay natapos na ang hapunan at nang hinangaan ni Shirote ang kanyang luto pinutol niya ito ng may banayad ng ngiti. Nakaupo malapit sa kanya pinilit niyang pakainin siya gaya ng ginagawa ng mag-asawa. Nanginginig at namumula hinahayaan siya nito.
Bumibigat ang sandali nang tumalsik ang sabaw sa kanyang mga hita. Nagpanik siya, nag-aalala ito ay mainit, ngunit bago siya makakilos iniikot niya ang sitwasyon na sinasabi sa kanya na linisin itong kainin mula sa kanya. Ayaw niyang sayangin ang lasa ng sabaw na hinaluan ng kanyang pawis. Tumayo pa siya, binigay sa kanya ang buong view ng makinis nitong balat at binti. Habang siya ay nanghihina, binalikan niya ang sandali, tinatawanan ito bilang isang biro. Idineklara niyang nasa kanya pa rin ang kanyang dignidad na iniwan siyang nalilito sa pagkalito, hindi sigurado kung ano ang totoo at kung ano ang panunukso lamang. Tinapos nila ang hapunan at pagkatapos nag-aalok si Takamine na ihanda ang paligan. Nagboluntaryo si Shirote na gawin ang una, ngunit tumanggi siya. Iginiit na dapat silang maligo ng magkasama tulad ng isang mag-asawa. Kapag siya ay nag-react sa pagkabigla, siya ay tumawa lamang at sinabi na ito ay isa pang biro. Mamaya sa banyo siya sa wakas ay nagpapahinga, naghahanap ng sabon. Ngunit biglang pumasok si Takamine, nakabalot ng walang iba kundi isang tuwalya, nakangiting polyhis, at sinabi na dahil lang sa pagbibiro niya ay hindi nangangahulugan na siya ay titigil. Inikat niya ito sa isang tingin na nagpapakaba sa kanya, pagkatapos ay tinutokso siya sa pag-iisip na maaaring gamitin niya ang kanyang shampoo sa masamang paraan. Bago niya may pagtanggol ang sarili, ibinaba niya ang tuwalya na nagpapakita ng sobrang lantad na swimsuit na malapit sa paggawa ng video na ito na may rating na R. Sinubukan niyang umalis, ngunit pinigilan niya ito na nagsasabing huhugasan niya siya at tinawag niya itong pagsasanay kapag naging asawa na siya. Nag-freeze si Shirote na tigilan sa kung gaano kalayo ang naiisip niya, ngunit binabayaran niya ito bilang kabayaran sa pananatili. Nag-aatubili siyang tanggapin, bagaman binabalaan niya siya na huwag lumampas sa dagat. Sa loob niya ay nakikipaglaban na siya sa mga paghihimok, ang kanyang pagpipigil sa sarili ay pumuputok sa ilalim ng kanyang presensya. Kapag sinimulan niyang panasan ang kanyang likod ng sabon gamit ang kanyang mga kamay, sinisikap niyang gambolain ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga numero sa kanyang ulo, ngunit nabigo ito kapag may isang bagay na malambot at tumatalbog sa kanya. Naalarma, umikot-ikot siya only to find her holding two balloons filling with water, smirking at Hispanic. Nang matapos niya ang kanyang likod, lumipat siya sa kanyang harapan at sinabing oras na para sa shampoo. Nagprotesta si Shirote na ang kanyang likod lamang ang ipinangako niya, ngunit binaluktot niya ang kanyang mga salita, sinabing hindi niya tinukoy kung aling bahagi. Sinimulan niyang hugasan ang kanyang buhok, mabagal at maingat ang kanyang mga kamay. Sinusubukan niyang magtiis, ngunit pagkatapos ay binanggit niya na sa kanya ang shampoo. Ang pag-iisip ay tumama sa kanya ng husto na pagtanto na siya ay amoy tulad ng kanya. Nagre-react ang katawan niya, dumadaloy ang dugo pababa. Desperado siyang sinubukan siyang pigilan, ngunit sa kanyang malamayan na paggalaw ang kanyang kamay ay bumagsak sa kanyang mga balak. Parehong nag-freeze saglit at pagkatapos ay ngumiti si Takamine ng polyhis, tinutokso siyang muli dahil sa kanyang kawalan ng pasensya. Nagpanik siya, tumalon sa tub para itago ang sarili, ngunit nang mapagtanto niya kung ano ang sinusubukang itago ng mga kamay nito sa kanya, mabilis siyang nagdahilan at idineklara niyang tapos na ang kanyang misyon. Nang maglaon nakahiga sa guest room, ni-replay ni Shirote ang lahat ng nangyari sa banyo, nagtataka kung paano napunta sa kanya si Takamine. Ang kanyang kapayapaan ay nagtatapos kapag siya ay kumatok na nagsasabi sa kanya na mag-set ng alarma, pagkatapos ay pumasok ng hindi naghihintay. Siya ay tumalon sa kanya sa isang pantulog na nag-iiwan ng kaunti sa imahinasyon. Pag-hover sa ibabaw niya, ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang posisyon ay palaging nasa itaas. Napagtanto ni Shirote na ang kanyang walang humpay na panunukso ay dumating dahil nakita niya ang kanyang mahinang bahagi, at ito ay kung paano niya muling iginiit ang kontrol. Pagkalipas ng mga araw, dumating ang pagdiriwang ng tag-init at sinasabing kailangan niyang magpatrol para sa mga maling pag-uugali ng mga estudyante upang maiwasan ang anumang aksidenteng mga supling. Bago pa man sila magsimula, casual niyang hinihiling sa kanya na tumulong sa kanyang nawawalang damit na panloob. Sinabi na hindi siya nag-abala sa pagsusuot nito para sa araw na ikinagulat ni Shirote. Sinubukan niyang mga tuwira na walang taguan, ngunit mabilis na nagpanggap si Takamine na nabasag ang kanyang sandal, na nagbigay sa kanya ng dahilan para makaalis sa isang tahimik na lugar kung saan siya binibihisan ng palihim. Nang maglaon habang papalapit ang mga paputok, hinailan niya siya palayo, naghahanap ng perpektong tanawin. Habang nasa daan, narinig ni Shirote ang mga bulong ng iba tungkol sa kung gaano sila hindi karapat-dapat bilang mag-asawa kung ikukumpara kung gaano siya ka-chop sa kung gaano siya ka-hot babe na si Takamine. Kakaiba ang mga salita ay nasasabik sa kanya at iniisip niya kung ano ang magiging hitsura nito kung ito ay totoo, kung siya ay magiging mas banayad, mas matamis at hilingin sa kanya ng direkta na gumugol ng oras na magkasama sa paggawa ng hanky-panky. Naputol ang pag-iisip nang pumutok ang mga paputok sa itaas nila. Napabuntong hininga si Takamine na nagsasabing walang problema dito at nag-rewind ng oras upang subukan ang ibang lokasyon. Sa tulay, napansin ni Shirote ang mga mag-asawang nagpapalitan ng inumin ng bibig sa bibig. Lumilipad ang kanyang isipan, iniisip kung magagawa rin ba nila iyon.
Kapag humihingi siya ng inumin ini-imagine niya ito saglit ngunit sa halip ay tinulungan niya itong muli sa kanyang underwear. Inuulit nila ang proseso sa maraming lokasyon ang bawat pag-rewind ay nag-iiwan sa kanya na mas nauubusan. Sa bandang huli sila ay mag-isa nang walang problemang makikita kahit saan. Dahan-daang napagtanto ni Shirote na hindi siya nagre-rewind para sa tungkulin ngunit upang i-replay ang mga sandali ng isang petsa na lumilipat sa mga uri ng mga lugar na karaniwang pinupuntahan ng mag-asawa. Nakaramdam siya ng pagdududa iniisip na baka kung ano talaga ang gusto ni Takamine ay ang dahilan ng isang petsa. Tumingin siya sa kanya noon at sa sandaling iyon ay namumulaklak ang mga paputok sa ibabaw niya na nagpinta ng liwanag sa kanyang mukha. Siya ay tinatamaan sa kanyang kagandahan hindi sigurado kung siya ba o ang mga paputok ang nag-iiwan sa kanya ng hininga. She smiles warmly saying this time nasa oras lang sila. Sumangayon siya bumubulong na maganda ito kahit na hindi niya alam kung nagsasalita siya tungkol sa paputok o tungkol sa kanya. Pero for once she smiled at him soft and sincere and she admits she is happy too. Ilang araw pagkatapos ng pagdiriwang hiniling ni Takamine kay Shirote na tumambay sa bukas na bahay ng campus. Gusto niyang bisitahin ng Uguko ang paaralan para sa mga henyo tulad niya at ni Einstein. Ngunit ang pag-iisip lamang tungkol dito ay hindi mapakali si Shirote dahil alam niyang matalino siya tulad ng mga babaeng gumagawa ng OnlyFans. Nang tanungin ni Takamine kung ano ang plano niyang gawin sa hinaharap inamin niyang hindi siya sigurado ngunit sa kanya iyon ang maling sagot. Inaasahan niyang sasabihin nito na susundan siya nito kahit saan anuman ang mangyari. Wala siyang pakialam sa pinili nito ngunit kailangan pa rin nitong manatiling alipin. Ngunit para kay Shirote iyon ay isa pang paraan ng pagsasabing kailangan niyang makapasok sa parehong kolehiyo na katulad niya. Idinagdag niya na hanggat natutupad niya ang kanyang mga kondisyon magiging maayos ang lahat. At umuungol si Shirote iniisip na malayo ito sa kalayaan. Habang pinag-uusapan ng kalayaan nakipag-video call si Takamine at ipinakita sa kanya ang kanyang bagong set ng maanghang na damit na halos wala sa imahinasyon. Halos mabulunan si Shirote nang makita niya ito at bigla niyang ipinaalala sa kanya na siya ang pumili ng ganito sa unang pagkakataon at walang pag-aalinlangan na ipinakita niya ang pangilalim na view na nakakasira sa kanya. Tinukso ni Takamine na baka isang araw sa kolehiyo ay maaari siyang maging sugar baby para sa mga nakatatanda at magkaroon ng free-for-all sa kanila. Agad na itinigil ni Shirote ang pag-iisip alam na ito ay isang hangganan na hindi niya dapat tawirin kahit na isang biro. Pinipilipit niya ito sa isang pagbabante na sinasabi na kung ayaw niyang maging ganoon siya kailangan niyang sundan siya sa parehong kolehiyo. Bilang gantimpala siya lang ang pinapayagang makakita sa kanya ng ganito. Sinubukan ni Shirote na makipagtalo na itinuturo na alam ng lahat na hindi sapat ang kanyang mga marka upang makapasa pa rin sa pagsusulit sa pasukan. Habang sila ay nasa tawagan biglang tumalon si Kuro sa kanyang mesa ibinaba ang kanyang telepono. Natapos ang tawag ngunit mabilis siyang pinadalhan ng text na nagbabantang parusa kapag nabigo itong makapasok sa kolehiyong katulad niya. Makalipas ang ilang araw binisita nila ang Agako campus. Naunang dumating si Shirote at nang lumitaw si Takamine lahat ng mata ay lumingon sa kanya kahit na hindi siya nakadamit na parang nagkakahalaga siya ng $20 kada oras. Napansin niya at tinutokso si Shirote dahil sa sobrang titig niya habang siya naman ay nahihiya ngunit hindi niya ito maitatanggi. Bigla itong pumwesto sa harapan niya ipinaliwanag na sa kanya nakasalalay ang buhay kolehiyo niya dahil siya ang nagsilbing on-this career niya kung wala siya at may makakita sa kanya na nagbabago maaaring malik ito at baka mauwi siya sa iskandalo. Para kay Shirote nakakabaliw ang logic na iyon dahil mali na ang pagpapalit ng underwear sa klase at may mga banyo para sa isang dahilan. Nagulat si Takamine sa kanyang lohikal na pag-iisip at pinuri siya para dito ngunit nabigo siya na hindi siya nahulog sa pain. Iniiba niya ang usapan nagtatanong tungkol sa kanyang mga plano kahit na hindi pa siya nakakapagdesisyon pinipilit niyang seryoso siyang mag-isip sa pagkakataong ito. Inamin ni Shirote na pinag-iisipan niyang magtrabaho sa halip na mag-aral sa kolehiyo ngunit nag-freeze sandali si Takamine pagkatapos ay pinindot ito para sa mga dahilan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay magsisimulang mag-aral sa susunod na taon ibig sabihin mas maraming tuition fee para sa kanilang mga magulang at dahil ayaw niyang maging pabigat sa kanila pakiramdam niya ay wala sa kolehiyo na interesado siya. Imbes na mag-aral ng kalahating puso naisip niyang mas mabuting magtrabaho at suklian ang kabutihan ng kanyang mga magulang. Nagulat si Takamine sa kanyang maturity ngunit sinusubukan pa rin itong mga tuwiran sa kanya na nagsasabi na maaari itong makakuha ng part-time na trabaho sa kolehiyo at maging subordinate pa rin niya syempre. Nang magsimula ang oryentasyon sa campus si Takamine ay tila bahagyang nawala ngunit mabilis niyang inayos ang sarili at sumali sa pagtatanghal. Nang matapos ito matapang niyang itinaas ang kanyang kamay at nagtanong tungkol sa mga benepisyo ng pagtatapos sa institusyon. Nagulat ang lahat sa tanong niya.
Ipinaliwanag ng lecturer na ang mga estudyante ay tumatanggap ng mga sertipiko para sa mataas na tagumpay at sa mga bihirang kaso ang mga lecturer ay nagbibigay ng mga sulat ng rekomendasyon para sa mga aplikasyon sa trabaho. Iniwan ito ni Takamine ngunit kahit papaano ay hindi siya nasisiyahan at nag-rewind ng oras. Inayos niya ang kanyang tanong at nagtanong tungkol sa mga pakinabang ng pagiging pinakamahusay na nagtapos sa unibersidad. Kahit na ang sagot ay nananatiling pareho siya ay tila mas maliwanag pagkatapos. Tinanong ni Shiroto kung ano ang nagbago at ipinaliwanag niya ang pagkakaiba sa pagitan ng institusyon at unibersidad at iginiit ang pagiging tiyak. Higit sa lahat oras na para tulungan siya nito sa kanyang underwear. Na-stress si Shiroto sa kahilingan ngunit tiniyak siya ni Takamine dahil salamat sa hubog na hugis ng mesa at ang kanilang posisyon sa itaas walang makakakita kung ano ang mangyayari sa ilalim nito. Matalo gumapang si Shiroto at mabilis na inayos ang kanyang damit na panloob. Tinutokso siya ni Takamine ikinulong ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga binti para magawa niya ito ng maayos. Mamaya sa kanilang pag-uwi inamin ni Shiroto na nasiyahan siya sa pamamasyal sa campus ngunit hindi pa rin niya maintindihan kung bakit binago nito ang kanyang tanong. Ipinaliwanag ni Takamine na gusto niyang maging diyosa na may alam sa lahat at para sa kanya mahalaga ang pagiging tiyak. Higit sa lahat gusto niyang gamitin siya ng mahusay hanggat maaari kung isang araw ay magkahiwalay sila. Sa sorpresa ni Shiroto inaasahan niyang ikakadena siya ni Takamine kahit saan ngunit sinabi niyang biro ito dahil hindi siya isang tyrant. Gayunpaman hindi siya dapat magsaya dahil gagamitin siya nito hanggat gusto niya sa natitirang oras nilang magkasama sa paaralan. Nag-freeze si Shiroto. Dapat ay gumaan ang pakiramdam niya sa pag-iisip na malaya na siya mamaya ngunit may kung anong pumipihit sa kanyang puso dahil hindi siya sigurado na magiging masaya siya na mawalay sa kanya. Kinabukasan sa paaralan hindi mapigilan ni Shiroto na muling i-replay ang hitsura ni Takamine kahapon kung paano siya malungkot. Kapag binati siya nito agad itong bumalik sa dati niyang sarili ngunit may napansin si Shiroto na mali. Kakaibang nakaupo ang palda ni Takamine at tinuturo ng mga estudyante ang mga telepono sa kanya. Kapag tahimik niyang sinabi sa kanya sinasabi niyang sinadya niya ito ngunit pagkatapos ay inayos pa rin ito na parang nag-aalala siya na ayaw nitong makita ng ibang mga lalaki ang kanyang mga cake. Habang nagpapatuloy sila napansin pa niyang isang medyas lang ang suot nito na lalong nagpalalim sa kanyang hinala na may mali sa kanya ngayon. Pagkatapos sa tren lumalaki ang pagkabalisa ni Shiroto. Parang nadulas ang usual perfection ni Takamine. Sa pagmamasid sa kanya ng malapitan napansin niya ang physics ng kanyang mga melon na tumatalbog sa paraang nagpapalinaw na wala talaga siyang suot na pepperoni protector. Bago siya nito mabigyan ng babala na huli niya itong nakatitig at pagkatapos ay habang nagsasara ang mga pinto na huli ang bahagi ng kanyang kamiseta. Sa paghugot at paglalantad ng kanyang mga sikreto sa buong karamihan naaalala agad ni Shiroto na sino mang makakita sa kanyang mga banal na pares ay magiging immune sa kanyang kapangyarihan. Sa mabilis na pag-iisip tinakpan niya ito ng sariling mga kamay na humaharang sa tanawin. Hindi nag-aksaya ng oras si Takamine pinitik niya ang kanyang mga daliri at ibinalik ang oras sa umagang iyon na ganap na ni-reset ang araw. Naiwang nakatulala si Shiroto na pagtantong muli niyang ginagawa ang lahat sa simula. Habang pinagsasama-sama niya ito napagtanto niya ang isang bagay na mahalaga na kahit tretuhin siya nito bilang isang kasangkapan ang pag-iisip na mawala siya ay tiyak na gumuulo sa kanya. Kaya naman bigla siyang naging clumsy tahimik na determinado. Nagpa siya si Shiroto na sasali siya sa isang cram school at magtrabaho ng husto para makapasok siya sa Ogako at manatili sa tabi niya. Ngunit sa pagpasok niya sa cram school sa unang pagkakataon na handang itapon ang sarili sa pag-aaral hindi niya inaasahang nabangga niya ang isang nakamamanghang blonde isang animated na bersyon ni Margot Robbie na tumitingin sa kanya ng may pagkilala sa kanyang mga mata. Nag-freeze si Shiroto na huli ng tuluyan. Sa sandaling magtama ang mga mata nila sumugod ang blonde na babae at niyakap si Shiroto niyakap siya ng mahigpit. With a bright grin she introduced herself as Ellie. Pagkatapos nilang mag-sign up para sa mga aralin natural na naglalakad ang dalawa ng magkasama at ang mga alaala ay nagsisimulang bumalik sa Shiroto. Napagtanto niyang huli niya itong nakita halos 5 taon na ang nakalilipas habang si Ellie naman ay natatawa habang inaalala kung paano siya mas matangkad sa kanya noon at napansin niyang malaki na ito. Noon walang katapusan silang naglalaro hanggang sa pinaghiwalay sila ng pag-enroll sa iba't ibang paaralan. Sinabi ni Shiroto na malaki na ang pinagbago niya dahil mas mature siya naka-estilo at dinadala ang sarili ng may nakakagulat na kakisigan. Ipinagmamalaki ni Ellie ang papuri pinalipad ang kanyang buhok habang ipinapahayag na siya ay gumagawa ng amateur na pagmomodelo. Pagkatapos tatanungin niya kung may plano ba siya pagkatapos. Kapag umamin siyang hindi agad siyang hinailan nito patungo sa parke kung saan sila naglalaro noong mga bata pa.
Sa sandaling dumating sila napansin ni Shirota ang pamilyar na hagdanan na humahantong sa mismong lugar kung saan siya unang nakatagpo ni Takumi ngunit sa kasalukuyan hindi niya naaalala ng malinaw ang alaala. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip biglang inagaw ni Ellie ang kanyang kamay at hinaila siya patungo sa fountain kung saan sila minsan ay nag-away ng water balloon. Tuwang-tuwa tinanong niya kung gusto niyang maglaro muli ngunit si Shirota na ngayon ay mas may kamalayan sa sarili ay nakaramdam ng kahihiyan na itinuturo na hindi na sila maliit. Si Ellie na walang pakialam sa kanyang pag-aalinlangan ay humawak pa rin ng mga lobo. Ang kanyang enerhiya ay hindi mapigilan tulad ng mga nakaraang taon. Habang pinupuno niya ang mga ito para kay Shirota masaya niyang ipinaliwanag muli ang mga patakaran na parang walang nagbago. Ngunit pagdating sa pagpuno ng mga lobo para sa kanyang sarili pinipili niya ang mga malalaking lobo na nagpapasikat sa kanyang mga pisngi ng may determinasyon. Biglang sumabog ang isa sa kanyang mga kamay binabad siya mula ulo hanggang paa. Mabilis na inalok siya ni Shirota ng tuwalya ngunit kinawayan ito ni Ellie nang may ngiti na ipinahayag na hindi niya ito kailangan dahil wala man lang siyang suot na plot armor. Ang isang linyang iyon ay nagpapatiklop kay Shirota kaya sa gulat ay iminumungkahi niyang magpalamig sila ng ice cream sa halip. Habang papunta sa tindahan ay hindi niya maiwasang mag-alala. Napaka-carefree ni Ellie at walang nagbabantay at kung mahuli man siya ni Takamine sa ganitong sitwasyon ituturing niya si Ellie na parang ragdoll. Sa oras na bumalik siya na may dalang tuwalya at dalawang cone ng ice cream casual na itinaas ni Ellie ang kanyang kamiseta upang ipakita na natuyo na siya halos kumikislap sa buong parke. Halos malaglag ni Shirota ang mga cone sa takot na nagmamakaawa sa kanya na huwag ilantad ang kanyang mga melon sa publiko. Tumawa lang siya at sinabing ayos lang dahil ipinapakita lang niya ang mga ito para sa kanya dahil mas lumalalim ang kanilang pagsasama kaysa sa kasarian. Habang nakaupo sila tinanong ni Ellie kung anong paaralan ang kanyang pinupuntirya. Hindi rin sigurado si Shirota na dadalo siya sa isa. Naalala niyang sinabihan siya ni Takamine na sumama sa kanya sa parehong kolehiyo ngunit sa higpit ng pera ay hindi niya alam kung posible. Nang aminin niya ito ikiling ni Ellie ang kanyang ulo at diretsong nagtanong kung nakikipag-date siya sa babaeng ito. Naguguluhan na tarante si Shirota ngunit madali niyang nabasa ang hitsura ng mukha nito. Nakangiting tinutokso niya na baka nangangarap siyang bigyan ng magandang winery ang dalaga. Awkwardly tapik ni Ellie sa likod niya para lang ngumiti si Shirota ng mas malawak na sinasabing sinumang babae na mag-imbite sa kanyang paaralan ay dapat na lihim na magkagusto sa kanya. Inalok niya sa kanya ang kanyang ice cream ngunit ito ay natutunaw at tumutulo sa kanyang leeg. Walang pag-aalinlangan si Ellie ay sumandal at dinilaan ito na nagdulot kay Shirota sa isang meltdown. Napahadjejek siya sa reaksyon nito sinasabing ginagawa ito ng mga babae sa lahat ng oras ngunit agad na kumikislap ang utak niya ng mga sinumpaang larawan nila ni Takamine na gumagawa ng dobleng problema. Lalong tumindi ang kanyang pagkataranta ng parang tinawag ng kanyang konsensya biglang sumulpot si Takamine sa likuran nila. Sa una mukhang galit na galit siya ngunit sa loob ng ilang segundo napalitan ang kanyang ekspresyon sa mapanuksong ngiti niyang iyon na tinatawag si Shirota na matapang dahil sa pagpapakatanga sa publiko. Tinanong ni Shirota kung bakit siya naririto kung siya ay dapat na masama. Nag-cross arm si Takamine at ipinahayag na palagi siyang nasa top form. Pagkatapos bumalik sa kanyang galit na katauhan hinihiling niyang malaman kung bakit siya nakikipagkaibigan sa Temo Margot Robbie na ito. Si Ellie sa halip na insultuhan ay lumiwanag sa tuwa-tuwang-tuwa na tinawag siya ni Takamine na Margot Robbie. Inilabas ni Ellie ang isa sa mga lobo at ipinaliwanag na naglalaro lang sila ngunit namumula ang mukha ni Takamine kapag napagkamalan niya itong isang bagay na hindi gaanong inosente. Gayunpaman alam niyang walang lakas ng loob na kumilos si Shirota kaya diretso niyang tinanong si Ellie tungkol sa kanyang intensyon. Parehong iginiit ng dalawa na naglalaro lang sila dahil sa init ng tag-araw ngunit lumilipad na naman ang imahinasyon ni Takamine. Nang imbitahan siya ni Ellie na sumali naisip niya ang isang ganap na kakaibang three-way na senaryo. Habang kinakabahang sinasabi ni Shirota na ayaw niyang basang-basa siya si Takamine ay humagulgol at sumasagot na wala siya kung ano ang kinakailangan para magustuhan niya ang marumi pa rin. Nang sumugod si Ellie para mag-refill ng mga lobo tahimik na nagtanong si Shirota kung okay lang ba ito kay Takamine para lang masampal ng malakas sa mukha. Pinagalitan siya nito dahil sa pagiging isang walang hiyang playboy at tinuturuan siya tungkol sa pagtutok sa pagsusulit at sa kanyang kinabukasan sa halip na magpakatanga. Nang magsimulang lumubog si Shirota sa kahihiyan bumalik si Ellie inamin na ito ang kanyang ideya at iginiit na pinilit niya itong maglaro. Nang makita ang pakete ng mga lobo sa kanyang kamay sa wakas ay napagtanto ni Takamine na siya ay tumalon sa maling conclusion. Ipinakilala ni Ellie ang kanyang sarili ng maayos at naalala siya ni Takamine bilang ang masiglang batang babae na dating nakikipaglaro kay Shirota. Nahihiya sa sarili niyang mga pagpapalagay tumalikod si Takamine para umalis ngunit iginiit ni Ellie na manatili siya at pinaalis si Shirota upang kumuha ng inumin.
Mag-isang magkasama humingi ng paumanhin si Ellie sa kanyang pag-uugali. Sa pag-aaral sa isang all-girls school hindi niya talaga natutunan kung saan gumuhit ng mga linya kasama ang mga lalaki. Ipinaliwanag niya na natural sa isang babae na makaramdam ng protection kapag ang ibang babae ay lumalapit sa lalaking mahal niya pagkatapos ay lantarang pinupuri ang hitsura ni Takamine. Nang subukan ni Takamine na itanggi ang pagiging in love kay Shirote tinawag siya ni Ellie na nagsasabing nakasulat ito sa buong mukha niya. Nang bumalik si Shirote mahigpit na binalaan ni Takamine si Ellie na huwag magsalita tungkol dito. Sumang-ayon si Ellie pagkatapos ay bigla niyang binanggit na mayroon siyang photoshoot at lumaktaw ngunit hindi bago panunukso na makikita niya si Shirote sa cram school. Naiwan mag-isa si Takamine ay naging kainahinala at inakusahan siya na pumunta lamang doon upang magloko. Si Shirote ay galit na ipinaliwanag na siya ay sumali dahil may mga problemang kinakaharap niya at gusto niyang mag-aral ng mas mabuti upang makapasok siya sa parehong unibersidad na katulad niya. Ang pag-amin ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Takamine kahit na naiinis siya na alam ni Ellie bago niya ito ginawa. Nangako na tutulungan siya hinubad niya ang kanyang plot armor at binaligtad ang oras para lang ma-reframe ang sandali. Sa pagkakataong ito hiniling niya na pasalamatan siya sa halip na makipagtalo ibigay sa kanya ang kanyang damit na panloob at utusan itong ibalik ito sa kanya. Habang nag-aalangan itong ginagawa mahina niyang inamin na hanggang dito lang siya dahil nagsusumikap siya para sa kanya. Kapag tapos na siya hinawakan niya ang kamay niya at may pilyong ngiti sinabi sa kanya na iuuwi niya siya para maubos ang katas ng utak niya sa pag-aaral. Nang gabing iyon nag-aaral si Shirote sa ilalim ng kanyang mapagbantay na mata struggling to focus with Kuro also being there. Ngunit inutusan siya ni Takamine na magkulong habang hawak niya si Kuro sa kanyang braso sinasabi sa kanya kung paano nakikipaglaban si Shirote para sa kanya. Isang araw pagkatapos ng mga karagdagang aralin lumabas si Shirote kasama si Ellie at kahit papaano ay dumaan si Takamine at nagtanong kung gusto nilang tumambay at iminungkahi ni Ellie ang kanyang regular na restaurant ng pamilya. Para kay Shirote kakaiba ang pakiramdam dahil hindi kailanman nagpapakita si Takamine ng ganito kalaking emosyon sa sinuman. Naputol ang kanyang pag-iisip ng casual na batiin ng waiter si Ellie. Malinaw na kilala nila ang isa't isa at nag-utos pa si Ellie para sa kanila. Pagkatapos ay binanggit ng waiter na mawawalan siya ng trabaho sa loob ng isang oras. Tinanong ni Shirote kung sino siya at sinabi ni Ellie na ito ay ang kanyang kaibigan mula sa paaralan na palaging nagbibigay sa kanya ng dagdag na fries kaya ngayon si Ellie ang magbabayad para sa lahat. Nang wala sa oras bumulong si Takamine na nagdadayet siya at mabilis na humingi ng tawad si Ellie pagkatapos ay pinuri ang mainit at busty na katawan ni Takamine. Pagdating ng pagkain lang ang dala ni Takamine habang ang plato ni Ellie ay parang iuutos niyong matabang baboy. Nagtatanong si Takamine tungkol sa aralin sa araw na iyon. Sinabi ni Shirote na ang tutor ay mahusay at madaling sundan at ito ay kasiya siya dahil naroon si Ellie. Idinagdag ni Ellie na ganoon din ang nararamdaman niya na nagdulot ng instant sting para kay Takamine lalo na kapag binanggit ni Ellie na magkasama silang nag-aaral. Pumikit si Takamine nagtatanong kung gusto lang ba ni Shirote ang pag-aaral kasama ang mga babae dahil siya mismo ay nasa listahan niya kamakailan sa kanyang bahay sa bahay na mag-isa. Sinubukan ni Shirote na itama siya ngunit iniiba ito ni Ellie nasa sabik dahil alam niya kung gaano katalino si Takamine. Inamin ni Ellie na madalas silang naglalaro ni Shirote at nakakalimutan ang takdang aralin hindi katulad niya. Pang-uuyam ni Takamine hindi daw niya mapigilan kahit kasama niya sila. Pagkatapos ay ibinato niya kung paano siya minsan nagbihis ng pusa para mag-aral si Shirote. Napabuntong hininga si Shirote na sinasabing iyon ang kanyang ideya. Ngunit natutuwa si Ellie tulad ng Halloween at nagmumungkahi silang lahat na mag-aral ng magkasama at magkaroon ng sleepover. Sinabi ni Shirote na dadalo siya kung seryoso ito ngunit si Ellie ay nag-aalala tungkol sa sleepover dahil ginagawa din nila ito dati. Pumikit si Takamine sinabing ito ay mapanganib at binaluktot niya ang kwento na sinasabi kay Ellie kung paano ginamit ni Shirote ang pagbuhos ng ulan bilang dahilan upang manatili sa kanyang lugar at pagkatapos ay mauntog sa kanya sa gabi. Si Shirote ay natakot ngunit tinadyakan ni Takamine ang kanyang paa para tumahimik siya. Hindi nakuha ni Ellie kaya nagpatuloy si Takamine na si Ellie lang ang nakakaalam ng inosenteng Shirote hindi ang freaky. Nagprotesta si Shirote ngunit tinukso ni Takamine na marahil ay dapat siyang marinig ng mga tao dahil mas kilala niya siya kaysa sinuman at nahuli ni Ellie ang pahiwatig. Maya-maya ay hinailan ni Ellie si Takamine para makipag-usap habang si Shirote ay umuwi. Humihingi ng paumanhin si Ellie kung sa tingin ni Takamine ay sinusubukan niyang kunin si Shirote tinitiyak sa kanya na hindi siya dahil mayroon na siyang iba at sa totoo lang mas gusto niya si Takamine kaysa kay Shirote. Nag-freeze si Takamine hindi maintindihan hanggang sa umalis si Ellie kasama ang kaparehong waiter mula kanina magkahawak kamay at saka lang napagtanto ni Takamine na mas gusto ng sisiw na ito ang gunting kaysa matigas na bato.
Nang muli niyang makilala si Shirote tinanong niya kung ano ang kanilang napag-usapan. Panunukso ni Takamine sinasabing pinag-uusapan nila kung gaano siya kabulok. Halos mamatay si Shirote sa lugar ngunit hindi niya ito pinapansin habang nagsasalita siya ng babae. Sa pagdaan nila sa parke nakita ni Takamine ang lobo ni Ellie sa kanyang bag at hinamon si Shirote na nagsasabing ang mananalo ay makakakuha ng pabor mula sa natalo. Lumalaban si Shirote ngunit umungol siya nagtatanong kung bakit niya paglalaroan si Ellie ngunit hindi siya. Kaya naglalaro sila. Alam na ni Shirote na hindi niya kayang talunin si Takamine at ayaw din niyang ibabad ang damit niya kaya mahina ang mga putok niya pero sadyang tumalon si Takamine binabad ang sarili tulad ni Ellie kanina. Shiglers nagtatanong kung nakita lang niya ang isang basang babae sa araw na iyon o kung ito ay isang bagay na higit pa. Natarante si Shirote na ikinagalit niya at sabay-sabay niyang ibinato ang 4 na lobo sa kanya. Pagkatapos ay nanalo si Takamine at bilang kanyang gantimpala inutusan niya si Shirote na dilaan ang kanyang pawis. Natigilan siya naalala noong dinilaan ni Ellie ang ice cream sa kanyang leeg at napagtanto na gusto ni Takamine na itaas iyon. Nakiusap siya sa kanya na huminto dahil ito ay isang pampublikong lugar ngunit pinipilit niya ito kahit na dinala niya si Ellie na dinilaan siya noong isang araw. Napagtanto niyang nagseselos siya kaya't para mapasaya siya sasabihin niyang dilaan niya ang kanyang leeg ngunit ngumisi si Takamine at ipinakita ang malinis na leeg nito. Gusto niya sa isang lugar na pawisan tulad ng sa ilalim ng kanyang palda sa pagitan ng kanyang mga hita sa kabuuan ng kanyang mga plot o marahil sa lahat ng mga ito. Nagprotesta si Shirote ngunit tinawag niya itong sinungaling at alam niyang hindi siya actress sumuko siya. Sa likod ng mga puno itinaas ni Takamine ang kanyang damit. Lumuhad si Shirote at naguguluhan sa kanyang maselang balat pinili ang kanyang tiyan. With all that tension he did it while Takamine trying hard not to make a happy pleasure noise. Kapag natapos na ito sinabihan niya itong huwag mag-overthink dahil hindi pa sila gaanong nagkikita lately at gusto lang niya itong makasama. Humihingi pa siya ng tawad dahil ang mga alaala niya kay Ellie ay napalitan na niya ngayon ngunit sapat na ang sinasabi nito at kinukumpirma sa kanya na nagseselo si Takamine. Ngunit ang init ng sandali ay naabutan at si Shirote ay nauwi sa lagnat hinimatay. Sa huling araw ng tag-araw magbabakasyon sina Shirote at Takamine. Tinulungan niya itong mag-aral ng hindi humihingi ng anumang kapalit ngunit nais niyang gantihan siya kaya minsan ay gusto niyang maging isang maginoo. Naglalakad sila at binanggit ni Shirote ang pagnanais ng kape. Si Takamine ay naglalabas ng mga kupon at gaya ng nakasanayan ay gustong kontrolin. Kapag bumalik si Shirote na may dalang inumin nag-rewind siya ng oras para lang ipilit na gamitin niya ang kanyang mga kupon. Hinailapan niya ito sa isang tahimik na lugar na bihira para sa kanya. Mamaya sa isang tindahan itinuro ni Takamine ang isang kuneho na manika na nagsasabing ito ay maganda. Palihim itong binibili ni Shirote at kapag ibinigay niya ito sa kanya sinabi niyang mas gugustuhin niyang bigyan siya ng isang bagay kaysa tumanggap. Tinatanong niya kung ano pa ang gusto niyang gawin. Sumakay siya sa bangka dahil ito ang una niya ngunit sa kanya rin pala iyon. Habang siya ay nakaro si Takamine ay naiinis at humihingi ng isang turn. Kapag tumanggi siya tumalon siya sa tubig naghuhubad para i-rewind ang oras. Sa pagkakataong ito ibinalik niya ang kanyang onde sa kanyang sarili. Itinuro ito ni Shirote at bumagyo siya sinabing napakabagal niya. Humihingi siya ng paumanhin nag-aalala na ang paglalakbay ay pag-aaksaya ng kanyang oras ngunit sinabi niya na ito ay dahil itinutulak niya ang kanyang sarili sa halip na i-enjoy ang sandali. Ipinaalala niya sa kanya na ang buong dahilan kung bakit siya dinala dito ay upang bigyan siya ng regalo para sa pagsusumikap at sa wakas ay naiintindihan niya ang kanyang kakaibang pag-uugali kaya pinasalamatan niya ito para sa tulong pag-aaral at bakasyon. Ang katapatan na iyon ay nahuhuli sa kanya. Naguguluhan sa wakas ay pumayag si Takamine na sundin ang kanyang pangunguna sa natitirang bahagi ng biyahe. Pagkalipas ng ilang araw si Shirote ay dapat na mag-aral kasama si Takamine ngunit sa daan nakasalubong niya si Ellie at kahit papaano ay nakipagtagpo siya. Natapos silang tatlo sa pag-aaral ng magkasama ngunit galit na galit si Takamine habang si Ellie ay nasa buwan na nasa silid ni Takamine at inamin pa niyang noon pa man ay gusto na niya itong pag-aralan. Hindi kaya ni Takamine. Siya snaps nagtatanong kung bakit Ellie ay hindi na lang pumunta sa pag-aaral sa kanyang scissor lover sa halip. Nagkibit balikat si Ellie sobrang busy daw si Rurika lately kaya wala siyang mapaglalaroan. Tinahol siya ni Takamine na maglaro sa palaruan kung gusto niya ng mga laro ngunit hindi naman nasaktan si Ellie. At doon naalala ni Shirote ang minsang sinabi ni Ellie na mas gusto niya ang mga babae. Ang kanyang hinala ay napatunayan sa sandaling si Ellie ay casual na sumundot sa mga ari-arian ni Takamine habang nagtatanong sa kanya. Agad na tumayo si Takamine at pinalabas si Shirote para bumili ng inumin. Gusto niyang tumanggi na tatakot na iwan siyang mag-isa kasama si Ellie ngunit isang nakamamatay na sulyap mula kay Takamine ang nagpatakbo sa kanya. Mag-isa hindi umimik si Takamine.
Sinabihan niya si Ellie na umalis na sinasabing mahirap na ang pagtuturo kay Shirota nang walang ibang idiot na naruroon. Tumawa lang si Ellie pero bago umalis tinanong niya kung may relasyon si Takamine kay Shirota. Tinanggihan ito ni Takamine ngunit nakikita ito ni Ellie. Tinutokso niya na mahirap lapitan si Shirota, laging nawawala ang mga pahiwatig na makakapagpapagod sa sinuman. Tinamaan nito si Takamine at inamin niyang tama si Ellie dahil kahit anong pilit niyang akitin siya hindi napapansin ang kanyang makapal na bungo. Nagulat si Ellie sa kanyang katapatan at backpedals ni Takamine na nagsasabi na ito ay tungkol sa isang kaibigan niya. Si Ellie ay nakikipaglaro at nagtanong kung ano ang ginawa ng kaibigang ito. Ibinuhos ni Takamine ang lahat ng ito mula sa pagkilos na parang pusa. Ang pagkabansot sa banyo, bawat maliit na pagtatangka si Ellie ay naninibugho ngunit pinipigilan ang kanyang bibig. Nagpatuloy si Takamine na nagsasabi na kung ang lalaki ay hindi makatanggap ng mga pahiwatig mula sa isang babae na kasing husay ng kanyang kaibigan kung gayon may mali sa kanya. Tinanong ni Ellie kung may ipapakita ba ang lalaking ito bilang kapalit. Saglit na iniisip ni Takamine ang isang gabi nang ang lalaki ay sumugod sa kinaroroonan ng kanyang kaibigan, nag-aalala tungkol sa kanya kahit na nagpaplano ng isang petsa at nag-aaral ng mabuti upang makapasok sa parehong campus. Halos sumabog si Ellie sa pakikinig kay Takamine na patuloy na tinatawag ang kanyang sarili na kaibigan at si Shirota ang lalaki. Inilalarawan siya ni Takamine bilang simple, hindi partikular na espesyal ngunit taos-puso at isang taong kumikilos nang wala sa responsibilidad. Si Ellie ay tumalon na nagpapahayag na kung ang isang tao ay handang italaga ang kanilang sarili tulad ng pag-aaral para sa kanya at magplano ng hinaharap kasama siya kung gayon iyon ay pag-ibig payak at simple. Nag-freeze si Takamine dahil hindi niya binanggit ang kanyang katangahan ngunit sinabi ni Ellie na ito ay hula lamang. Pagkatapos ay tinanong niya kung pumunta si Ellie dito para lang hawakan ang kanyang hindi mapaglabanan ng mga ari-arian. Humingi ng tawad si Ellie ngunit sinabi niyang hindi niya ito kasalanan. Ang katawan ni Takamine ay magnetic sa mga lalaki at babae. Ngumisi si Takamine pagkatapos ay nag-alok na hayaan siyang hawakan pa rin sila. Sa pagbabalik ni Shirota, kalahating inaasahan niyang itinapon ni Takamine si Ellie gamit ang isang suplex ngunit ang mga tunog mula sa loob ay nagpapakuryo sa kanya. Mula sa silid narinig niya si Takamine na pinapagalitan si Ellie na huwag hawakan ito ng mahigpit habang si Ellie ay bumubulusok na ito ay masyadong malambot. Halos mawala ng malay si Shirota ngunit pagkatapos ay humirit ng malakas si Ellie tungkol sa ayaw niyang dilaan. Nagiging ligaw ang imahinasyon ni Shirota hanggang sa napagtanto niyang naglalaro lang sila ni Kuro. Lumipas ang mga araw at nagsisimula na ang tag-ulan. On the way to school, Shirota and Takamine is glad huminto na ang ulan kaya hindi nabasa ang uniform nila. Ngunit sinabi ni Takamine na pabor ito sa kanya na parang nawala ang kanyang plot protector, maaari niyang itago ito sa ilalim ng kanyang blazer. Hindi tulad sa tag-araw na ang kanyang mga mahalagang bahagi ay napakadaling makita, doon napagtanto ni Shirota na sa tuwing isusuot niya ang kanyang blazer kadalasan ay wala siyang suot. Napansin niya ang mukha nito at tinanong kung boring ang kanyang kwento ngunit napakabilis niyang umiling kaya nagpa siya siyang maglaro. Sinabi niya sa kanya na tumalikod at kapag siya ay tapos na sa pag-rewinding ng oras kailangan niyang hulaan kung aling damit na panloob ang nawala sa kanya bago sila makarating sa istasyon ng tren at ang mananalo ay mag-utos sa natalo. Para kay Shirota, puro sugal. Tinukso siya ni Takamine na gamitin ang kanyang nabubulok na mga kasanayan sa detector upang makita ang tunog ng pagkuskos ng tela sa paraan ng paglalakad niya ngunit sumigaw siya na hindi siya isang uri ng wizard. Pinaninindigan niya na kapag nanalo siya maaari niyang pag-aralin siya sa isang swimsuit. Para sa kanya isang pagpapala ang pagpayag sa isang mababang buhay na tulad niya na mag-utos sa kanya. Tumanggi siya, sinasabing ayaw niya iyon at tinanong niya kung ano ang gusto niya kung manalo siya. Sinabi niya sa kanya na nais niyang itali siya at iparinig sa kanya ang kanyang boses ng paulit-ulit sa buong gabi gamit ang mga headphone at pakiramdam ni Shirota ay gumuho ang kanyang dignidad. Gayunpaman sinisikap niyang suriing mabuti ang kanyang paglalakad. Kapag may nakita siyang puddle naisipan niyang gamitin iyon para sumilip sa ilalim ng palda niya pero pinigilan niya ang sarili. Sa istasyon tinatanong niya ang kanyang sagot. Hulaan niya na nawala ang kanyang pang-itaas at sinabi niya sa kanya na mali ito at iyon ang pang-ibaba niya. Tinukso niya na marami siyang pagkakataon ngunit hindi niya ito ginamit at inamin ni Shirota na hindi niya kayang sumilip sa ilalim ng kanyang palda. Mukhang bigo si Takamine, inamin na sana ay tama ang nahulaan niya kahit na hinayaan niya ang sarili na dumaan sa puddle na iyon para sa kanya. Nang marinig iyon natigilan si Shirota nang malaman niyang gusto talaga siyang sumilip. Mamaya sa tren pinag-uusapan nila ang pagdiriwang ng paaralan. Ang kanilang klase ay gumagawa ng isang Cinderella play at ang guro ay malapit nang magtalaga ng mga tungkulin ngunit si Shirota ay umaasa sa walang mahalaga. Ipinaalala sa kanya ni Takamine na noong nakaraang taon ay isa lamang siyang human standee para sa signboard ng klase.
Nahihiya tinanong niya kung paano niya nalaman at sinabi niyang alam niya ang lahat. Pagkatapos ay idineklara niya na siya ang magiging Cinderella kaya kailangan din ni Shirota ang isang papel. Sa klase si Takamine ay nakatayo sa harap at humihingi ng mga voluntaryo. Pagkatapos lahat ay sumang-ayon na dapat siya ay Cinderella. Pagdating sa staff walang nagtataas ng kamay para sa sound crew kaya nag-volunteer si Shirota para lang kay Takamine na i-rewind ang oras at harangan ito. Kinaladkad niya siya sa harap sa ilalim ng dahilan ng pagsusulat ng mga pangalan. Nang walang pagtakas tumabi sa kanya si Shirota hanggang sa kusa niyang idiniin ang panaderye sa kanyang pangga at pagkatapos ay yumuko sa desk nagtatanong kung sino ang gustong maging prinsipe. Halos mag-collapse si Shirota dahil sa heatstroke ngunit walang nakapansin. Maraming mga batang lalaki ang nagboluntaryo hanggang sa ang pinakasikat na lalaki si Seiya ay tumayo at kasama niya ang iba ay bumalik. Ibinulong ni Takamine na si Seiya ay maaaring maging kanyang pangalawang on-this career dahil bilang prinsipe ay magiging malapit siya sa kanya at siya ay matalino at madaling blackmail sa kanya para sa mga pabor. Nakakatakot ang ideyang iyon kay Shirota dahil ayaw niyang bihagan ni Seiya si Takamine kaya nang walang ibang pagpipilian ay nag-sign up din siya upang maging prinsipe. Tuwang-tuwa si Takamine nang mag-sign up si Shirota para sa paglalaro kahit nakitang-kita na ang presensya ni Seiya ay pumukaw ng bigla ang lakas ng loob. Nang pumasok ang mga boto natalo si Shirota kay Seiya nang walang tanong. Habang pauwi tinanong ni Shirota kung talagang sinadya niya ang sinabi niya tungkol sa paggawa kay Seiya bilang kanyang pangalawang tagapagdala ng wardrobe. Huminto si Takamine lumingon sa likod at inamin na ito ay isang lansihin lamang para magpalista siya bilang prinsipe. Pero dahil natalo siya pwede na siyang maging bantay ng prinsipe which means maraming stage time pa rin. Patuloy siyang naglalakad at idinagdag na ayaw niyang ma-stalk siya bilang crew sa likod ng entablado dahil sa kaibuturan niya ay gusto niyang mag-enjoy pa siya sa festival. Habang papalapit ang kaganapan nagiging araw-araw ang mga pag-eensayo sa huling araw ng paghahanda lahat ng walang papel ay napipilitang pumasok sa mga tungkulin sa backstage. Personal na ibinibigay ni Takamine kay Shirota ang kanyang gawain na agad na pinadalhan ng kanyang galit na fan club. Napagtanto ni Shirota na si Takamine ay hindi kailanman nakikipag-ugnayan sa kanya ng hayagan sa paaralan hanggang ngayon at iyon lamang ang nagpapakaba sa kanya dahil palagi siyang may plano. Habang nagpipintura ng mga tanawin ginulo niya ang mga ilaw pinagalitan siya ng isang kaklase na nagsasabing walang oras upang ayusin ito at ang mga bulungan tungkol sa kanya na walang silbi ay kumalat. Bago ito lumaki ni Rewind ni Takamine ang oras hinailan niya siya sa likod ng backdrop at pinagalitan siya mismo habang siya ay nagtatrabaho. Tapos habang sinusuot niya ang kanyang undies may tumawag sa kanya. Inilabas ni Takamine ang kanyang ulo na iwan si Shirota na nanginginig habang sinusubukan niyang hindi masira ang trabaho. Ang tensyon ay parang isang bombang tumatak ngunit nananatili siyang ganap na kalmado. Nang sa wakas ay lumabas na siya ang undies ay nasa kalahati pa rin. Gusto siyang bigyan ng babala ni Shirota ngunit bago niya magawa lumundag siya upang suluhin ang isang nahuhulog na tabla na maayos na hinaila ang mga ito sa lugar sa kalagitnaan ng pagtalon. Siya ay natigilan sa kanyang kalmado ngunit sinabi lamang nito sa kanya na bumalik sa trabaho. Pagsapit ng gabi kumpleto na ang set mataas ang buwan at nagbigay ng maikling talumpati si Takamine bago pauwiin ang lahat maliban kay Shirota at tinawag niya ito sa rooftop. Siya ay naghahanda para sa isang pag-alitan ngunit sa halip ay gusto lamang nitong i-enjoy ang kalangitan sa gabi alam na ito ang kanilang huling pagdiriwang sa paaralan bago ang pagsusulit. Inamin ni Takamine na palagi siyang minamahal sa gabi bago ang pagdiriwang lalo na ngayong taon kasama ang kanyang wardrobe carrier sa kanyang tabi. Nais niyang magkita sila noong unang taon. Napagtanto ni Shirota na dinala niya siya dito para lang makihalubilo at ipinangako niyang makakasama rin niya ito sa campus festival dahil determinado siyang manatili sa kanya hanggang sa kolehiyo. Tumahimik si Takamine sa kainamin na dati ay ayaw niya kay Cinderella. Kinasusuklaman niya ang ideya na manatiling tahimik tungkol sa kung ano ang gusto mo at sa kanya kung gusto mo ang isang bagay ipinaglalaban mo ito at walang mga fairy godmother sa totoong buhay. Gayunpaman naiintindihan niya ang holo ni Cinderella ang pagkabigo sa pagnanais ngunit hindi niya kayang hawakan. Sa pagkakataong ito masasabi na niya ito sa wakas. Humakbang papalapit si Takamine at hinawakan ang kamay ni Shirota. Aamin na sana siya ngunit pagkatapos ay bumahing siya at si Shirota na nawawala ng pahiwatig na parang isang buffon ay nagsabi na dapat ay sinabi niya sa kanya ng mas maaga na gusto niyang umuwi. Malamig ang mga kamay nito kaya isinuot nito ang coat sa balikat nito nang hindi nag-iisip. Hinayaan ni Takamine na lumipas ang sandali at sabay silang naglakad pa uwi. Kinabukasan magsisimula ang pagdiriwang. Umuugong ang excitement sa buong paaralan ngunit sa sulok nanginginig si Shirota. Napansin siya ni Takamine at hinaila siya palabas para maglibot sa ibang klase.
Ang kanyang titig na nag-iisa ay nakakatakot ngunit ang paghawak sa kanyang kamay sa publiko ay nagpapulala habang ang kanyang mga panatiko ay sinasaksak siya ng mga nakamamatay na titig na sapat na matalim upang maputol. Pagkatapos kinaladkad niya siya papasok sa haunted house at sa loob naisip ni Shirota na ang paglayo ng distansya ay magpapababa sa mga chismis. Ngunit si Takamine ay nagsimulang manginig malinaw na takot. Naaalala niya ang kanyang takot sa kulog at nag-alok na umalis ngunit sa pagiging mapagmataas gaya ng dati itinanggi niya na natatakot siya. Ngunit sa sandaling tumalon ang isang multo siya ay sumisigaw at nag-rewind ng oras. Gayunpaman malumanay na nag-alok muli si Shirota at iginiit niyang kumikilos lamang siya na natatakot na pakalmayan siya. Sa loob ng isang minuto isa pang multo ang lilito. Siya ay sumisigaw nag-rewind muli at pagkatapos ay kaina-hinalang nagtatanong kung siya ay Moldita. Tiniyak ni Shirota na peke ang lahat at muli siyang nag-alok na umalis ngunit muli itong tumanggi. Sa ikatlong pagtatangka siya ay tumulak pasulong ngunit kapag ang isang multo ay humawak sa kanyang binti at ang isang gagamba ay bumaba mula sa itaas na wala niya ito. Kumikapit sa damit ni Shirota sa gulo halos kumikislap sa kanya ang lahat. Dalawang batang babae ang nagkataong dumaan at mabilis na nag-iisip si Shirota ay nagkunwaring isa sa mga multo na pinuprotektahan si Takamine hanggang sa makadaan sila. Nang tuluyan na silang makatakas humingi ng paumanhin si Shirota na pagtantong pumunta siya hanggang dito para lang makaabala sa kanya mula sa kanyang mga nerbiyos. Pinalis ito ni Takamine sinabing ang kanyang pagkataranta ay gawa lamang. Pagkatapos ay itinuro niya kung paano siya nag-improvise bilang isang ibig sabihin ay bumubuti siya. Alam ni Shirota na tinatakpan niya ang kanyang kahinaan ngunit hinahayaan siyang magkaroon nito. Pagbalik sa klase biglang nagpanik dahil hindi pa rin nagpapakita si Seiya. Nang bumukas ang pinto napadpad siya sa loob na tila nahulog mula sa isang gusali. Pinupunasan niya ito bilang isang maliit na aksidente bago umubo ng dugo. Ang silid ay sumabog sa gulat at siya ay sinugod sa klinika. Hinimok ni Shirota si Takamine na i-rewind ang oras ngunit hindi niya ginawa. Sa halip ipinahayag niya na kailangan nilang palitan ang prinsipe. Nagyayelo ang lahat. Alam ni Shirota kung gaano kahalaga sa kanya ang dulang ito ngunit seryoso siya. Sa isang oras na lang ang natitira sinabi niya na maaari nilang putulin ang isang hindi mahalagang papel at ang bantay ng prinsipe ay mayroon lamang 2 linya. Si Shirota na ang prinsipe at sa likod ng entablado ibinubulong ni Shirota ang mga linya ng prinsipe sa ilalim ng kanyang hininga. 2 beses pa lang siyang nag-eensayo at ang magagawa na lang niya ngayon ay kumapit sa mga pangunahing punto. Sa entablado humigop ang madraste ng kanyang tiangumisi at itinapon ito diretso sa damit ni Cinderella. Humihingal ang madla sa biglaang pagsilip sa kanyang mga ari-arian at isang alon ng tagay ang sumabog. Maging si Eli kadalasan ang pinakamalaking taga-suporta ni Takamine ay nagseselos. Ang klase ay nanunood mula sa mga pakpak na gulat sa reaksyon ng karamihan. Nang umalis ang madrasta at kapatid na babae inaawit ni Takamine ang malungkot na bahagi ni Cinderella. Ang engkanto Diyos na ina ay lumitaw pinagpala siya at ang mga kurtina ay nagsara. Pagbukas nilang muli nasilaw si Cinderella sa kanyang magandang gown. Naninikip ang nerbiyos ni Shirota habang paparating na ang kanyang pasukan. Tinapik siya ng isang kaklase sa balikat pinasaya siya. Pagkatapos ay tumawag si Takamine sinasabi sa kanya na magsaya. Nagulat siya at naalala niya ang sandali sa rooftop nang sinabi nitong gusto lang niyang i-enjoy ang festival. Tinawag ang prinsipe at humakbang si Shirota sa spotlight huminga at humarap sa karamihan. Ngunit nang makita niya ang bawat mata na nakatutok sa kanya ang kanyang katawan ay nanlamig at isang salita ang lumabas. Nang makita ang kanyang pakikibaka itinulak siya ni Takamine pababa inalis ang kanyang plot armor at nag-reset ng oras bago siya pumasok. Hinaila siya nito papunta sa silid palitan pinagalitan siya dahil sa pagiging pabaya. Sinabi niya sa kanya na huwag pakialaman ang madla dahil walang pumapansin sa kanya at pinayuhan siya na tumutok na lang sa kanya sa panahon ng pagtatanghal. Harsh ang tunog ng mga salita niya. Ramdam ni Shirota ang kabaitan sa kanila. Sa pagkakataong ito pumasok siya ng may kumpiyansa. Humingi siya ng sayaw kay Cinderella at malugod na tinanggap ni Takamine. Naaliw na pako niya ang kanyang unang linya. Hinihintay ni Shirota ang kanyang solo bago ang kanyang susunod na cue. Nang mamatay ang mga ilaw iminulat niya ang kanyang mga mata at nakitang nakabaon ang kanyang mukha laban kay Takamine. Habang kumakanta siya sa kanyang malaanghel na boses maingat niyang tinutulungan siyang ibalik ang kanyang mga plot protectors. Sa pagbabalik ng mga ilaw nakuha niya ang posisyon sa tamang oras at tuloy-tuloy ang kwento. Sa kasukdulan bumisita ang prinsipe sa bahay ni Cinderella upang subukan ang tsinelas na salamin. Ngunit biglang pumasok si Seiya na sinasabing si Shirota ay isang peking kinuha ang kanyang tungkulin habang siya ay nasugatan. Nag-freeze ulit si Shirota. Dahil wala ito sa script mabilis na nag-adjust si Takamine.
Ngunit higit pa ang sinabi ni Seiya na sinasabing hindi dapat hayaan ni Takamine na hawakan siya ng isang marumi magaspang na lalaki tulad ni Shirote na ipinagmamalaki na buong linggo siyang naglalagay ng hand cream. Napagtanto ni Shirote na nagseselos lang si Seiya gustong siya ang hahawakan. Nagalit si Shirote na sinisira ni Seiya ang huling festival ni Takamine. Pinutol siya ipinahayag niya na kahit na siya ay isang impostor hindi siya susuko sa kanya at ang isang taong makasarili gaya ni Seiya ay hindi karapat-dapat sa kanya. Ang kanyang mga salita ay nagpapakilo sa madla si Takamine mismo na naging tunay na bayani ng dula. Tinukso ng tagapagsalaysay ang karamihan nagtatanong kung sino ang pipiliin ni Cinderella. Pero biglang hinalikan ni Takamine si Shirote sa stage na ikinagulat ng lahat. Hinailan niya siya palabas ng entablado at tumakbo ang dalawa palabas ng teatro na nagdulot ng kaguluhan sa mga manunood. Nang maglaon tinanong ng mga batang babae kung talagang hinalikan niya si Shirote at sinabi ni Takamine na ginawa lang niya ang kailangan upang mailigtas ang dula. Habang patapos ang pagdiriwang pinuri niya si Shirote sa kanyang pag-arte. Habang siya ay lihim na nag-iisip kung ang halik ay isang gantimpala para sa pagiging masunurin kapag tinanong niya ito kung bakit siya hinalikan sinabi ni Takamine na gagawin niya ito ng paulit-ulit hanggang sa maunawaan niya na nagpapahiwatig na may higit pa sa likod nito. Ipinapalagay ni Shirote na ito ay dahil gusto niyang maging alipin din niya ito sa universidad ngunit si Takamine na bigo ay muling nag-reset ng oras kapag nagkamali siya. Dahil kailangan niyang dumalo sa seremonya ng pagsasara sinabihan niya itong mag-isip ng mabuti at hanggang sa malaman niya ang tunay na dahilan mananatili siyang pinakamamahal na alipin. At sa huling pagkakataon inilagay ni Shirote ang on-disc kay Takamine ngunit sa pagkakataong ito ay handa na siyang gawin ito palihim na nagnanais na sila ay magkatuluyan ng mahabang panahon.